Miss Song, matagal na kitang gusto. Miss Song, hinahangaan kita ng sobra. Pakiusap, pakasalan mo ako. Susunod, Miss Song, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Miss Song, Miss Song, ang banal na uod ay hindi tumutugon sa iyo. Makikita na mahina ang yang ki sa iyong katawan. Masasaktan lang kita kung pakasalan kita. malusog ako. bumaba ka. Kung hindi ka aalis, magmumukha kang tanga. Bumaba ka. Tatay, tingnan mo. Siya iyon. Ayos lang ba ang lason niya? Ang magandang ate ay gustong makipag-blind date para makahanap ng asawa. Ikaw naman ay naghahanap ng asawa. Kayong dalawa ay bagay na bagay. Isang mabahong security guard ang pumunta rito para manggulo. Sa tingin ko, hinahanap mo ang kamatayan. Huwag mong pagalitan ng tatay ko. Diborsyada na may bit-bit na bata. Huwag mong ikahiya ang iyong sarili. Iyan nga, Sabihin mo ulit kung kaya mo. Ikaw na mabahong security guard. Excited ka pa rin, di ba? Umalis ka rito kasama ang anak mo ngayon. Paano ka nangahas pumunta sa Hehuan Sec para manggulo? Miss, ako na ang bahala sa kanya. Dahil pinili siya ng banal na uod. Gusto ba siya ng panganay na babae? Malambot ang mga binti. Ang purong yang ki sa kanyang katawan ay napakabigat. Sa paghinga na ito, kahit isang buwan, hindi sasalakay ang banal na uod. Ayos ka lang ba? Ako. May dala ka bang ID? Kukuha na tayo ng sertipiko ngayon. Tay, tara na. Magkakaroon na ako ng nanay. Ang galing! May nanay na ako. Mommy, titira ka ba sa amin sa hinaharap? Ang bahay mo ay masyadong maliit. Natatakot akong hindi ko mailalagay ang mga gamit ko. Ang kasal natin ay isang kontrata lang. Sa loob ng isang taon, nakontrol ko ang banal na uod. Ang engagement natin ay kakanselahin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pumasok ka sa clubhouse ko ng isang taon. Buwan ng sahod ay 50,000. Hindi na kailangan. Maayos naman ako dito ngayon. Ang pagiging guwardiya na may sahod na 300 yuan kada buwan ay magandang trabaho? Pumunta ka at mag-report bago mag-ala, tunang hapon. Luma na. Kung hindi lang dahil gusto ka ni Xiaohua, tamad akong kumilos laban sa Gu Insect sa'yo. Xiaohua, umuwi ka na muna. Kailangan pumasok ni tatay sa trabaho. Si, tay. Kaya ito ang aking opisina. Sa hinaharap, kailangan mo lang mag-order ng takeout. Ayusin mo lang ang itinerary ng outing. Ganoon lang kasimple. Isang buwan, 50,000. Hindi ko naman talaga hiniling na pumasok ka. Naghahanap lang ako ng matutuluyan mo. Ikaw ang boss. Ikaw ba ang may huling desisyon? Mr. Lin, huwag kang mag-alala sa pag-alis. Ang acupuncture kanina ay hindi maganda. Mayroon akong isang set ng mga pamamaraan ng paglilinang para sa asurang makalangit na binibini. Bigyan ka ng magandang tulog, magkaroon ng magandang panaginip. Paano kung subukan mo? Hahaha. Miss, huwag kang mag-alala. Hindi naman na hindi mo alam ang set ni Sister Lan na mga asurang makalangit na dalaga. Ito ay magpapalulong lamang sa kanya sa ilusyon. Ipakita mo lang ang iyong tunay na pagkatao. Hindi ito sasakit. Yan nga. Sinamantala lang namin ang pagkakataon na makita. Mayroon ba talagang purong yang na katawan? Paano kung masama ang isip ng idiot na ito? At tama sila. Ang ilusyon ni Lanshin ang pinakamataas sa amin. Maaari mong subukan ang kanyang pagkatao. Makalangit na dalagang asura. Nagpapalakas ito ng pinakamalalim na pagnanasa ng mga tao. Kung mayroon kang masasamang iniisip tungkol sa panganay na babae, kita mo, hindi kita sisirain. Hahaha. Oops. Kahit anong uri ng lalaki, basta gusto ko, kailangan mong lumuhod sa harapan ko ng sunod-sunuran. Sa tingin mo ba? Ay, nagbacklash ang makalangit na dalagang asura ng Lanshin.
Ito, anong problema sa akin? Yung cultivation method mo, hindi sapat ang iyong paglilinang. Hindi ako naakit ng ilusyon. Sa halip, ikaw ang nahook. Gusto mo bang sabihin ko? Binihag nito ang kaluluwa at ninakaw ang diwa. Hindi naman kailangan lahat ay maganda. Dapat mong makuha ang talagang gusto ng bawat lalaki sa kanyang puso. Naiintindihan mo ba? Si Ate Lan ay inaatake ng cultivation method. Kung hindi, naakit ka na sana. Huwag kang magpanggap. Ayaw kong marinig. Tamad akong magsalita. Ikaw, Ma'am, hindi maganda. May pumunta sa aming tindahan para manggulo. Joe Xiaoting, paulit-ulit kang pumupunta sa tindahan para mang-istorbo? Inaakala mo bang wala kaming tao sa Hehuan Sect? Ang paligsahan ng martial arts ng mga sekta na ginaganap tuwing 2 taon sa Pingzhou. Ang aming Yanlong Sect ay palaging nangunguna ng sunod-sunod. Uy, kung matalo ulit ang Hehuan Sect ninyo, hindi na ba kayo makapag-iingat ng ari-arian ng pamilya? Pakisabi, bakit ka nagtataas ng boses sa harap ko? Joe Shouting, sobra ka naman mang-api. Oh, sus. Wala akong oras para mag-aksaya sa inyong dalawa. Hayaan ninyong lumabas si Song Minghuan para samahan ako. Alagaan mo lang ako. Magaling kayong dalawa. Ikaw! Paano mo na-insulto ang panganay na babae? Makikipag-away ako sa'yo. Zhou Xiaoting, pigilan mo ako. Oh Minghuan, 2 taon hindi nagkita. Lalo ka bang gumaganda? Kahapon lang ako bumalik sa China. Narinig ko na ikakasal ka na. Maghanap ng tao para pigilan ang banal na uod. Sa halip na humanap ng basura sa labas, mas mabuti pang maglinang tayo ng magkasama. Kumusta naman? Zhou Xiaoting, hindi ako bulag. Paano kita magugustuhan? At sinasabi ko sa'yo, may asawa na ako. Wala na akong gagawin sa'yo sa buong buhay ko. Ikakasal? Tama. Oo, asawa ako ni Minghuan. Si Lin Chuan. Hahaha, basura ka lang. Karapat-dapat ka bang pakasalan si Minghuan? Pwede kang pumunta sa Pingzhou para magtanong, sino ang may lakas ng loob na mang-agaw ng babae sa akin? Talagang wala kang pakialam sa buhay mo. Matagal na panahon na mula nang may maglakas loob, nakausapin ako ng ganyan. Siye, magkunwari na lang akong naiinip. Anong gagawin mo sa akin? Dahil naiinip ka, pumunta ka sa impyerno. Galing pala sa pamilya Zhou ng Yanlong, kaya pala sobrang yabang niya. Pero ang Fire Dragon Palm na ito ay masyadong mahina. Minghuan, para sa basurang ito, paano mo nagawang labanan ako? Siya ang asawa ko, Song Minghuan. Hindi basura. Zhou Xiaoting, hindi ka kwalipikado na makipaglaban sa kanya. Sige, Song Binghuan. Makalipas ang 3 araw, ang malaking paligsahan ng sekta ng Pingzhou ay malapit nang magsimula. Depende kung ang inyong Hehuan Sect ay maglakas loob na hamunin. Huwag mong kalimutan, sino ang gustong maging pinuno ng Jianghu Alliance? Sino ang maaaring mag-utos sa mundo? Magsasalita ako pagkatapos. Kailangan mo pa ring magpakasal muli sa aming pamilya, Joe. Ikaw, maghintay ka. Ang kung fu na ito na parang 3 paa na pusa. Ang laki ng hangin. Lin Chuan, hindi ka martial artist. Wala kang ideya sa kapangyarihan ng Yanlong Sect. Hindi kita sinisisi. Pero huwag mo nang sabihin muli ang mga bagay na iyan. Siya ang batang Panginoon ng sekta ng Yanlong Sect. Kung talagang masaktan mo siya, kahit ako ay hindi ka kayang protektahan. Mali ang sinabi mo. Ikaw ang asawa ko. Siyempre kailangan kitang protektahan. Huwag kang mag-alala. Ang bagay tungkol sa Yanlong Sect ay nasa akin na. Medyo hindi komportable. Maliligo muna ako. Ano man ang problema, hintayin mo hanggang makabalik ako. Ang lason sa kanyang katawan ay hindi magtatagal. Ang banal na uod ay hindi mapakali muli. Kung sa pilitang kompetisyon, ang aking mga kakayahan ay kailangang bumalik ng hindi bababa sa 70%. Kailangan kong magdusa mula sa puso ng mga langgam. Kung hindi ako pupunta sa kompetisyon ng sekta, hindi lamang gusto kong magpakasal muli kay Zhou Xiaoting. Sa oras na iyon, ang mga kapatid na babae ng Hehuan Sekta, hindi ito magiging mabuti. Sa halip na ito, mas mabuting gamitin ang aking buhay. Baguhin ang Hehuan Sekta para sa isang pagkakataon.
Ang miasmikong lason ay tumataas mula sa mga bundok sa madaling araw na ito, pahinugin ang puso, baguhin ang mga buto, buksan ang espiritual na butas. Siyam na siklong espiritong Gu itaas. Alam niyang mabuti na ang Spirit Gu ay babalik sa kanya, ngayon pa, naglakas loob pa siya. Linangin ang 9-cycle Spirit Gu, hindi mo gustong mamatay. Gusto kong manalo sa kompetisyon ng sekta. Ang 9-cycle Spirit Gu lamang ang maaaring magpino walang pagpipilian. Ang backlash ng Spirit Gu. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Kumuha rin kami ng lisensya sa kasal. Ang mag-asawang ito ay dapat tumulong. Iyon ay isang ilusyon. Ikaw ay isang ordinaryong tao lamang. Ang bagay tungkol sa kompetisyon ng sekta ay walang kinalaman sa iyo. Hindi kita dapat na isali dito. Ang kompetisyong ito. Hindi ko rin alam kung matatalo ko si Zhou Xiaoting. Ngunit huwag mag-alala. Aayusin ko na may maghatid sa iyo at kay Xiaohua palayo. Kahit na, hindi kita isasangkot. Tatay, huwag kang matulog. Wala na si nanay. Xiaohua, huwag kang makulit. Hindi ako makulit. Wala na si nanay. Natutulog ka ng mahimbing. Wala? Saan siya pumunta? Nagpadala si nanay ng tao para sunduin ako sa paaralan. Sinabing pumunta ako sa iyo. Pagkatapos ay umalis agad sa Yuncheng. Siyangga pala. Narinig ko kay Yuhuan na naghatid sa akin pabalik. Anong uri ng kompetisyon ng sekta ngayon? Si mommy ay pupunta rin. May mangyayari ba kay nanay? Kagabi, sinamantala ang pagtatagpo ng yin at yang. Naglagay ako ng isang himaymay ng purong yang ki sa aking katawan, sa kanyang katawan, sa pamamagitan ng himaymay na ito ng totoong ki upang protektahan ang iyong katawan. Magiging maayos siya. Hindi lang madaling talunin si Zhou Xiaoting Tara, Xiaohua isasama ka ni tatay upang hanapin si nanay. Maligayang pagdating sa ika-108 na torneo ng Pingzhou. Ito ang entablado para sa matapang. Ito rin ay isang lugar ng pagsubok para sa mga bayani. Hintayin natin ng may pigil na hininga. Saksihan ang sabay-sabay na pag-init ng dugo, masigasig na piging ng labanan. Una sa lahat, isang espesyal na pasasalamat sa mga sponsor ng kumperensyang ito. Bakit kayo ng sekta ng Hehuan ay handa ng umamin ng pagkatalo at sumuko? Hindi pa opisyal na nagsisimula ang kompetisyon ng sekta. Aamin ba tayo ng pagkatalo? Hindi sa iyo ang magpasiya. Okay, matigas ang bibig ng babae, di ba? Hintayin mo ako. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakatagal. Sa ring, malapit na ang unang laban. Ang unang lumabas ay si Zhou Xiaoting mula sa sekta ng Yanlong. Ang sekta ng Yanlong noong nakaraan, nanalo ng kampyonato sa 3 torneo. Pagkilala lunok ng mga bundok at ilog, makakaya ba nilang panatilihin ang kanilang karangalan ngayon? Lumikha muli ng alamat. Hintayin natin at tingnan. Si Song Minghuan ng Hehuan sect ay dumating upang humingi ng payo. Minghuan, ang gu ng inyong Hehuan sect ay kahanga-hanga, pero sino ba ang hindi nakakaalam? Ang banal na uod ay sasalakay isang beses sa 3 taon, gagawing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay. Tiniyak ko, ngayong taon ay panahon ng pag-atake ng inyong banal na uod. Kaya pala lagi kang kalaban ko ngayong taon, kaya gusto mong samantalahin ang panganib. Minghuan, huwag kang mag-alala. Basta, pakasalan mo ako. Hindi lamang walang kawalan ng Hehuan sect.
mas lalo pang uunlad. Ang bango-bango. Hindi ito ang bango ng birhen. Respeto naman. Oo, ikinasal ako kahapon. Magpakasal. Pinakasalan mo talaga ang talunan na iyon? Song Minghuan, naghahanap ka ng kamatayan. Maliit na ba to? Kaya nitong sirain ang palad na pumapatay ng dragon ko. Huwag mong buliyin ang nanay ko. Lin Chuan, Xiao Hua. Hindi ba sinabi ko sa inyo na umalis agad sa Yuncheng? Bakit hindi pa kayo umaalis? Nanay, binubuli ka. Paano kami makakaalis? Huwag kang mag-alala. Nandito si tatay para iligtas ka. Si Xiao Hua ay walang alam. Wala ka bang sentido? Ang kompetisyong ito ng sekta ay hindi mo dapat sasali. Huwag kang mag-alala, asawa. Hindi ba isang serya lang ng palad na pumapatay ng dragon? Palad na pumapatay ng dragon? Ang pangalan ay napakalakas, pero sapat lang para manakit ng igat kung gusto mong supili ng dragon. Nagyayabang ng walang hiya. Ito na naman ang walang kwenta mong asawa. Song Ming Maohuan, kung sobrang bulag ka, pagkatapos ay papatayin ko siya para sa iyo. Kamay ko, kamay ko, kamay ko, Lin Chuan, sino ka? kamay ko, kamay ko. Mahusay, natalo si Zhou Xiaoting. Ang ating sekta ng Hehuan ay sa wakas nanalo, laban sa sekta ng Yanlong. Si Lin Chuan ay tinalo si Zhou Xiaoting sa isang galaw. Siya ba ay isang uri ng master sa martial arts? Lumabas ka dito. Baka nagkataon lang. Lin Chuan, anong galaw ang ginamit mo? Talagang tinalo mo si Zhou Xiaoting sa isang galaw. Nasabi ko na, mga clown na tumatalon na tulad nito. Lin Chuan, okay ka lang? Tay, ano ang problema sa katawan mo? Biglang nanghina ng sobra. Huwag mong sabihin, ibinigay ko ang totoong chiko sa nanay mo kagabi. Kung hindi, paano siya makakaligtas sa backlash ng sacred goo? Pero tay, kailangan din ng oras para bumalik ang totoong chi na ito. Gumawa ka lang ng padalos-dalos na galaw. Hindi ka na makakagamit ng totoong chi nang hindi bababa sa 3 oras. Ang problema lang, sa susunod na kompetisyon, baka hindi na ako makagawa ng galaw. Ayos lang, naitaboy mo si Zhou Xiaoting. Ang kompetisyon ng sekta ngayong pagkakataon, mananalo tayo. Mabuti iyon? Ang laki ng hangin. Sino ang nagsabi na mananalo ang inyong sekta ng Hehuan? Ang yabang mo. Sino ang nagsabing mananalo ang sekta ng Hehuan mo? Ate, na-inlove siya sa akin. Tinulungan mo akong patayin siya. Huwag kang mag-alala. Nasaktan niya ang kamay mo. Gusto kong bayaran niya ito ng kanyang buhay. Paligsahan ng sekta. Paano ka nangahas manaksak ng tao? Alin bang mata mo ang nakakita na sinaktan ko ang mga tao gamit ang mga palaso? Kailangan ng ebidensya ang usapan. Na pinatalo siya ng tatay ko ng patas. Bawal mong siraan ang tatay ko. Pinalo ang kapatid ko? Ang nakababata kong kapatid na lalaki. 2 beses siyang nanalo ng kampeonato ng paligsahan ng sekta ng magkakasunod. Kung manalo siya ulit, siya na ang kasalukuyang pinuno. Ano ka ba? Nangahas kang paluin ang kapatid ko. Kung natalo ka, natalo ka. Ate, bakit ang dami mong sinasabi? Bakit gusto mong sumuko? Tama, panalo na si Lin Chuan. Ang dami mong sinabi. Gusto mo bang baguhin ang mga patakaran ng paligsahan ng sekta? Song Minghuan, huwag kang masyadong mayabang. Kahit na nasugatan niya ang kamay ng kapatid ko gamit ang nakatagong sandata, taga-sekta ng Hehuan ba siya? Si Lin Chuan ay hindi kasapi ng sekta ng Hehuan. Hindi mabibilang kung manalo ka. Dahil hindi siya taga-sekta ng Hehuan mo. Hindi mabibilang ang laban na iyon. Ang sekta ng Yanlong, naunawaan ko. Hindi lang alam. Kayo, sekta ng Hehuan, mayroon pa bang iba na pwedeng lumabas at lumaban? Si Zhou Yudi ay pumunta sa Japan para matuto ng ninjutsu 5 taon na ang nakalipas. Kasama ang pagsasanay ng panloob na enerhiya ng sekta ng Yanlong. Ang kanyang lakas ay malamang na mas mataas pa kay Zhou Xiaoting. Sino pa ba sa aking sekta ng Hehuan ang kalaban niya? Huwag kang mag-alala, asawa. Hindi ko pa nakikita ang kung fu ng isang 3 paa na pusa na tulad niya. Kaya mo yan. Imposible.
Ang aming hihuan sect ay may pagkakataon na talunin ang mga tao ni Joe Yudi. Ikaw lang. Kung hindi mo kaya, mukhang ganoon na nga. Asawa, nakalimutan mong hindi ako kabilang sa inyong Hehuan sect. Kahit natalunin ko siya, hindi rin ito tatanggapin ang kompetisyon ng sekta. Kaya gusto kong kumbinsihin ang pamilya Joe. Iisa lang ang paraan. Anong paraan? Tara na. Ikaw na walang kwentang basura. Hindi ka namin sinisisi kung hindi mo kami matalo. Pero itinulak mo ang panganay na ginang upang mamatay. Lalaki ka pa ba? May sinabi lang akong maganda para sa iyo. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ikaw ay isang mahina ang utak na hipon. Miss, kung may mangyari, kakastrahin kita. Ngayon ay isang lipunan na pinamumunuan ng batas. Huwag kang magulo. Asawa, patayin mo siya. Nagkamali ba talaga ako ng pagkakaintindi? Sa totoo lang, si Lin Chuan ay hindi isang master. May nangyari talaga. Itutulak lang niya ako sa harap, bilang kalasan. Akala ko foreign expert siya. Wala lang yan. Walang kwentang duwag na takot mamatay. Tumahimik ka, asawa ko siya. Hindi mo siya dapat pagdisiplinahin. Song Minghuan, noong taong iyon, ikaw at ako ay kilala bilang dalawang walang kapantay na kagandahan ng Yuncheng. Pero ngayon, nag-asawa ka pa ng isang security guard. Nakakatawa, hindi nakarapat dapat ang pangalan mo na isama sa akin. Tigilan mo yung kalokohan. Tingnan natin kung sino ang mas malakas sa ating mga tauhan. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mong sisihin ang aking mga tauhan kung sila ay walang awa. Mapalad ka na mamatay sa aking mga kamay. Song Minghuan, mula ngayon, ang Yuncheng ay wala ng Hehuan sect mo. May isang matandang kasabihan na angkop. Ang matalino ay umaayon sa panahon. Kung luluhod ka at aamin na talo ka sa akin ngayon, kalimutan na lang. Huwag mo na yang isipin. Binibini? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos si nanay. Ang panganay na babae ay pinalo ng ganito. Sabi mo magiging maayos. May puso pa ba kayong mag-ama? Hindi nagsisinungaling si Xiaohua. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sa ibaba. Ang mga lason ng miasma ay umaakyat sa mga bundok ngayong araw. Palamigin ang puso, baguhin ang buto, buksan ang espiritual na butas. Ang iyong siyam ikot na espiritong gu ay naging. Bakit hindi mo pa nabubuksan ang iyong espiritual na... Sino ang nagsasalita? Ang aking 9-cycle spirit gu ay nabigo sa paggawa. Bakit sinasabi ng misteryosong lalaking ito na na-refine ko ito? Imbierna. Kahit magtagumpay o hindi, kailangan itong labanan. Ang mga mata ko. Ate, okay ka lang? Ito ang 9-cycle spirit goo. Miss, para mapigilan ang atake ng banal na uod, ang kanyang kakayahan ay hindi nakasinghusay ng dati. Bakit bigla itong umusbong? Buti na lang at nakapag-advance ang panganay na babae. Sa hinaharap, hindi na aapiin ang ating Hehuan sect. Si tatay ko, dapat kong pasalamatan ang tatay ko. Xiaohua, mabuti kang bata. Pero wag mong gayahin ang tatay mo. Mahilig magyabang. Kailan ako nagyabang? May nagsabi lang 'di ba? Ang sinumang mang-api sa asawa ko ay mamamatay. Anong nangyari? Hindi ka ba protektado ng ating panganay na babae? Kalimutan na. Kalimutan na. Ang mabuting lalaki ay hindi lumalaban sa babae. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Alam kong kaya mo. Ang galing mo. Ikaw, Ngayon, tinalo ka ng asawa ko ng mag-isa. Ang inyong pamilya Joe ay hindi magtatanggi sa utang. Tawagin ang lahat ng mga ninuno at matatanda. Ikaw. Ang aming pamilya Joe ay handang umamin ng pagkatalo sa sugal. Hindi na ito magiging magulo. Tingnan natin. Sa pagkakataong ito, nanalo ang inyong Hehuan sect. Ngunit, ang awayan ng ating dalawang pamilya ay walang katapusan. Ate, hayaan mo na sila. Si Song Minghuan ay nakalusot sa 9-turn spirit gu. Hindi ko siya kayang talunin ngayon. Ngunit maghintay ng kalahating buwan. Na-master ko na ang 9 chrysanthemum slaying formation. Bayaran sila ng 100 beses. Tumayo ka lang dyan, alis na tayo? Ikaw, bata, maghintay ka sa akin. Hindi pa tapos. Siguradong makikipag-areglo ako sa iyo. Walang pakialam sa buhay at kamatayan. Alam ko na, tiyak na kaya mo. Siyempre, ang galing ng ating panganay na babae. Hindi tulad ng ibang tumatakas. Wala ako rito para bigyan ng pagkakataon si Minghuan. Kung hindi siya maglalaro, paano natin malalaman na na-master niya ang 9-turn spirit bone ng mag-isa? Huwag kang maging backseat driver.
Huwag kang maging mapagsamantala sa oras ng kagipitan ng iba. Siya ang asawa ko. Ito ay dapat. Hindi ba ito pagsasamantala sa kamalasan ng iba? Ano sa tingin ko? Mukhang may problema sa panganay na babae. Tama, hindi talaga magugustuhan ng panganay na babae siya, di ba? Sige, kayong dalawa, konting salita na lang. Pagkatapos ng lahat, si Lin Chuan ay asawa ng batang babae. Igalang ninyo siya. Naunawaan ko, Ate Lan. Hindi na kami maglalakas loob ulit. Uy, okay lang, okay lang. Magiging mga kaanib na natin sila sa hinaharap. Huwag kayong masyadong mahiyain. Sige, para ipagdiwang ang tagumpay ng ating Hehuan sect. Ako ang manlilibre ngayong gabi. Huwag kayong malalasing. Kaya nating talunin ang pamilya Zhou sa kompetisyong ito ng sekta. Salamat, kahit 3 taon. Hindi na muling manggugulo ang pamilya Zhou sa atin. Dahil lahat ito sa panganay na babae. Naputol mo ang 9-turn spirit gu. Sumunod lang kami sa liwanag. Dapat kami ang gumagalang sa panganay na babae. Ang kung fu ni nanay ay maaaring maging malakas. Malinaw na dahil ito kay tatay. Pwedeng maging malakas ang kung fu ni mommy. Obvious naman na kay daddy ang credit. Kalokohan ang sinasabi ng bata. Huwag mo nang alalahanin. Hayaan mo na si Xiaohua. Huwag mong sakalin ang bata. Xiaohua, may mga regalo sa hotel. Gusto mo bang tingnan? Salamat, nanay. Pero salamat sa iyo. Pagkatapos ng kagabi, ang aking 9-turn spirit bone ay nakalusot. Lahat iyan ay sarili mong kapangyarihan. Wala itong kinalaman sa akin. Anong nangyari kagabi? Oo, alin doon? Hindi ba sinabi ko? Huwag mong tanungin ang tungkol sa panganay na babae. Nakuha ko. Hindi na ako tatanong muli. Sige, pag-usapan natin yan. Paano tayo ngayon? Magdiwang tayo ng maraming saya. Sige, tagay. Para ipagdiwang ang paglaki ng panganay na dalaga. Tinalo din niya ang pamilya Zhou. Hindi tayo lasing ngayong gabi. Ganoon ba kaganda? Sakit? Sakit. Mrs., nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ko siya nilalapitan dahil malibog ako. Dahil may tanda siya ng malaking panganib. Isang napakasamang senyales. Lin Chuan, magaling ang mata mo. Kailangan mo pa bang sabihin na malaki ang suso niya? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang masamang senyales na sinasabi ko ay hindi tungkol sa sukat ng bra. Xiaolan. Madalas ka bang nakakaramdam ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga kamakailan? Hirap sa paghinga. Oo. Paano mo nalaman iyon? Pero matagal na itong problema. Hindi mahalaga. Hindi simpleng sakit ito. Kung hindi ka mag-iingat, malamang na makamamatay. Talaga? Imposible ito. Si Ma'am Lan ang may pinakamataas na antas ng pagsasanay sa atin. Kung may maging problema sa katawan niya, paano hindi namin malalaman? Lin Chuan, hindi pwedeng magsalita ka ng walang katuturan. Kung mangahas kang sinasadya mong takutin sila Anshin, hindi kita palalampasin. Hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bibigyan kita ng 2 tusok. Patatagin muna ang kondisyon mo. Paano kung pumunta ka sa ospital para magpa-check up bukas? Sige, susundin ko ang payo mo. Pero saan mo ba inaakala na pupunta ang karayom na ito? Bakit hindi mo siya gapusin? Xiaolan, masyadong manipis ang damit niya. Hindi rin ako makapagsimula. Hindi ako marunong ng acupuncture. Ano ang silbi kung pupunta ako? Hindi mo ba ipinangako na kaya mong gamutin ang sakit? Sige, bilisan mo at subukan mo na. Ako na ngayon ang nasa tadtaran. Kahit paano mo itali, bahala ka. Huwag kang kabahan. Mag-relax ka lang. Kahit medyo malala ang sakit mo, pero swerte ka na nakilala mo ako. Mabibigyan kita ng 2 tusok. Sige, pero wala akong alam sa medisina. Ikaw ang masusunod. Nagmamadali akong lumabas ngayon. Patawad,
Nakalimutan kong dalhin ang pilak na karayom. Oh. Gamitin na lang ito. Tuhog. Huwag mag-alala, nasa kamay ko ang akupunktura. Kahit anong material, para lang mawala ang masamang ki. Kahit papaano, makakatulog ka ng mahimbing. Sige, subukan mo. Halika. Ito ay normal na akupunktura. Huwag mo nang isipin. Si Lin Chuan ay hindi talaga nang aasar kay Ate Lan. Ito. Sa palagay ko hindi. Pero, itong tuhog, magagawa ba talagang akupunktura? Kung alam ko lang, dinala ko sana ang aking yelong kaluluwang pilak na karayom. Tingnan mo ang iyong sarili. Ano ito? Ito ang nasa baga mo. Ito lang ang mailalabas ko gamit ang toothpick. Maihahanda ko ang mga kagamitan sa loob ng 2 araw. Tutulungan kitang alisin ang lason. Sige, hahanapin ko muna si Xiao Hua. Pwedeng kayo munang mag-usap. Hintayin mo ako. Ganun ba talaga kagaling si Lan gaya ng sinabi niya? Kaya ba talaga ng acupuncture na mailabas ang dumi sa baga? Hemp, si Lin Chuan na yon. Sa tingin ko niloloko ka lang niya. Mabait naman si Lin Chuan. Hindi bale kung gagana o hindi. Sige, gabi na. Bumalik na tayo. Ikaw, Ayan. Ano pa bang gagawin ko? Hindi mo ba sinabi na sagot ng kumpanya ang pagkain natin ngayon? Gusto mo bang libre kita? Hindi ako nandito para maningil sa iyo. Ikaw at si Xiao Hua ay lilipat sa bahay ko sa hinaharap. Katira ako kasama si Xiao Hua sa bahay mo. Hindi yan masyadong maginhawa, di ba? Anong hindi maginhawa? Gusto kong tumira kasama ang nanay ko. Bukas, lumipat ka sa bahay ko. Ibibigay ko sa iyo ang address pagbalik ko. At saka, kita tayo bukas. Oo, paalam, nanay. Kahit hindi ganon kakayahan, pero mabuti namang responsable. At gwapo siya. Anyway, kasal na kami. Okay lang naman siguro na magsama, di ba? Magandang umaga, Lin Chuan. Umaga. Nagdala ako ng almusal. Gusto mo ba? Hindi pa kami kumakain. Salamat, Lin Chuan. Hindi ko inaasahan na ganun kaingat. Ako mismo ang nagprito nito. Mahilig kumain si Xiao Hua. Nagdala pa ako ng dagdag. Saka, magdadala ako ng para sa kumpanya para matikman nila. Hindi ko inaasahan na masarap ito. Totoo ba? Talaga, Lin Chuan? Magaling ka bang magluto? Ito ang kinakain ko. Tusk. Hindi ka na namin ayaw. Tama. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Kain ka na. Hoy, bakit hindi ka sinamahan ni Xiao Lan? Bakit hindi ka sinamahan ni Xiao Lan? Tama. Sila nang unang pumapasok sa opisina. Bakit hindi ka pumasok ngayon? May mangyayari ba sa kanya? Lin Chuan, sinasabi mo bang kaya mong gamutin ang sakit ko? Medyo malalaman. Buti na lang swerte ka. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tiyak na gagamutin kita. Lin Chuan, huwag mo akong lokohin. Nakasalalay sa iyo ang buhay ko. Anong ginagawa mo? Pumunta siya sa akin para magpagamot. Magpagamot? Paano nangyari? Miss, nagpa-check up ako sa ospital kaninang umaga. Kakakuha lang ng resulta. Sinabi ng doktor na may anino sa baga ko. Baka malignant. Ano? Huwag kang mag-alala, may kilala akong eksperto sa kabisera. Magbubuk na ako ng tiket para dalhin ka roon. Miss, Kailangan pa bang pumunta sa kabisera? Gaano ba kalaki? Ako na ang bahala. Tungkol sa katawan ni Lanshin si Lin Chuan, hindi ka pwedeng magsalita ng kalokohan. Bakit ko sasabihin iyon? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Pagkatapos ko siyang i-acupuncture kahapon, parang mas madali na ang paghinga mo? oo, nakatulog naman ako ng maayos nung umuwi ako kagabi. Naniniwala ako kay Lin Chuan. O, hayaan mo siyang subukan. Lin Chuan, kaya mo talagang magpagaling. Ang malignant na sakit ay hindi biro. Huwag kang mag-alala. Bakit ako magsasalita ng kalokohan kung hindi ako sigurado? Humanap ka ng kwarto para sa akin. Kalahating araw lang ang kailangan ko. Sige.
Anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi na gusto mong gamutin? Paano ko gagamutin ang sakit kung hindi ako maghuhubad ng damit? Huwag kang mag-alala, wag. Humiga ka muna. Hayaan mo akong kunin ang pulso mo muna. Huwag mag-antala. Hindi ko talaga kailangan na humiga ka. Hindi. May asawa na ako ngayon. Hindi ko pwedeng labagin ang mga alituntunin. Uy. Ano ang problema? Malubha ba ang sakit ko? Hindi. May sakit ka ba? Hindi sapat ang masahe at acupuncture lang. Kailangan mong magpagamot. Itong gamot lang. Malamang, hindi ito mura. May pera pa ako. Talagang hindi sapat. Ibinenta ko ang 2 bahay na pag-aari ko. Lin Chuan, sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo. Ako na ang bahala. Ichen Sambay. Kailangan bang dagdagan ng 10,000 sa dulo? Hindi. Hindi naman ganoon kamahal. 1,300 lang. Ang hilig mo manakot eh. So, mag-acupuncture ba tayo? O masahe ngayon? Hindi naman apurahan ang acupuncture. Ihahanda ko ang gamot sa loob ng 2 araw. Sabay na. Mamasahe muna kita ngayon. Ilalabas ang masamang ki sa katawan. Si. Yun. Kailangan nating magkadikit ang balat. Saka ko lang maililipat ang tunay na ki sa iyong katawan. Kung hindi, malaki ang mababawas sa epekto ng paggamot. Susunod ako sa iyo. Ang init. Uy, Xiaolan, malapit ka na. Hindi ikaw. Huwag kang sumigaw. Baka may makarinig sa labas. Makakalito kasi. Bakit ang bilis matapos? Anong bilis? Pinipilit kita ng 10 minuto. Sumasakit na kamay ko. 10 minuto lang ba? Ang bilis? Bakit di ko naramdaman dati? Naalis na lahat ng masamang chi sa katawan ko. Lin Chuan, hindi mo naman ako niloko, di ba? Ikaw mismo ang naglinang ng Asura Heavenly Maiden Formula. Ipalibot ang iyong ki at hayaang dumaloy sa katawan. Tingnan kung mas maayos na ang daloy kaysa dati. Talaga? Mas maayos na ang daloy ng Kiko kaysa dati. Lin Chuan, sabihin mo sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang pinagmulan mo? Ordinaryong tao lang ako. Walang background. Yung Xiaolan, alam mo nakasal ako sa iyong ate, di ba? Uy, para akong kapatid na babae ng ate. Huwag kang mag-alala. Wala yun sa kanya. Hindi. Wala sa kanya. Posible bang yun? Posible bang ako ang may pake? Nagbibiro lang ako sa'yo. Pero, maaari kitang balaan. Wala akong pakialam kung sino ka. Dahil kasama mo na ang panganay na babae. Huwag mo siyang apihin. Kaya pala sinasabi nila na ang puso ng babae ay kasing lalim ng karagatan, bilis niyang magbago ng mood. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuti ako sa kanya sa huli. Siya ang asawang sa wakas ay natagpuan ko. Anong klaseng health club kayo? Kailangan kong maghanap ng tao para sirain kayo. May gumagawa ng gulo. Pumasok na sa trabaho. Tawagin mo ang amo mo. Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi malutas ang isyong ito para sa akin ngayon, hindi pa tayo tapos. Bakit napaka-unreasonable mo? Anong meron? Miss, Ikaw ang amo dito, di ba? Pumunta ako para sa Mock Sebastian para maibsan ang sakit ng regla ko. Hindi ko inaasahan na 10 minuto lang ako mananatili. Lalong lumalala ang sakit. Black shop ba kayo? Miss, pinindot ko naman siya ayon sa normal na proseso. Pero sasabihin niya mamaya na hindi maganda ang kalidad ng aming wormwood. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ko na hindi maganda ang aking pamamaraan. Kitang-kita ko na pumunta siya rito para maghanap ng gulo. Hoy, itutok mo ang iyong mga mata. Galing ako sa pamilyang Q sa timog ng lungsod. Nandito ako para bigyan kayo ng respeto. Kung talagang maglalakas loob akong gumawa ng gulo,
Kaya mo bang bayaran? Ang pamilyang Ku ng Timog Lungsod. Paano mo nalaman? Natatakot ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Miss, paano ito gagawin? Ang pamilya ko ay isang kilalang angkan sa pananalapi. Hawak nito ang lahat ng lifeline sa pananalapi ng Cloud City. Nasaktan ang pamilya ko. Hindi na maaaring magpatuloy ang aming clubhouse. Ako na ang bahala. Miss Ku, huwag kang magalit. Kung sa tingin mo ay hindi maganda ang aming serbisyo, maaari kitang bigyan ng buong refund. O kaya i-upgrade kita sa pinakamahusay na acupuncture. Akala mo ba'y kinakapos ako sa pera? Ang aming pamilya Q ay sapat na mayaman para makipagkumpetensya sa bansa. Kung kaya mong gamutin ang aking dysmenorrhea, 100 beses ang halaga. Ano? Pero kung hindi ito magamot, ibig sabihin peke ang pangalan ng inyong Hawan sect. Maaari ka nang maghanda na isara ang tindahan ng tuluyan. Ikaw, Anong problema? oo, kaya ko ito. Paano si Lanxing? Ang mga sugat sa kanyang baga, muntik ko nang matanggal. Hintayin mo hanggang mabigyan ko siya ng isa pang set ng acupuncture. Uminom ng gamot. Dapat ay gumaling na. Mabuti iyan. Sa tingin ko, talagang manloloko kayo. Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Di ba? Sabi niya lahat ng sugat sa baga ay maaaring alisin. Ganyan kalubhan na sakit. Magagamot mo ba iyan sa isang maliit na security guard lamang? Hindi ba yun manloloko na tindahan? Mas mabuting maging magalang ka. Kung hindi, baka hindi ka na maging ina habang buhay. Anong sinabi mo? Anong problema? May mali ba sa sinabi ko? Kubing Qian, di ba? Ilang beses mo na naranasan iyon? Ikaw ang mas nakakaalam. Hindi bababa sa 6 na beses. Ang dami. Paano mo nalaman iyon? Nararamdaman mo ang pananakit ng tiyan bawat buwan. Hindi ito dahil sa regla, kundi dahil sa sobrang bigat ng pagdanak ng dugo dahil sa karma. Ang sama ng loob sa tiyan ay namuo. Ang sakit ay parang kutsilyo. Siyempre, ang ordinaryong masahe at moksa ay walang silbi para sa ganitong kondisyon. Doktor, nakikiusap ako na iligtas mo ako. Sumasakit ako ng 10 araw bawat buwan. Parang may kutsilyong umiikot sa loob tuwing sumasakit. Sarili mo ang may kasalanan nito. Kung sana ay nag-ingat ka sa iyong sarili. Natural, hindi mo kailangang dumanas ng mga pagpapahirap na ito. Doktor, hindi ba ako bata at ignorante noong panahong iyon? Pinapangako ko sa iyo, hindi na ako maglalakas loob ulit. Talaga? Talaga, may lakas lang ako ng loob. Hindi rin ako naglalakas loob na magsinungaling sa henyong doktor. Pero kung hindi mo ito magagamot, ako ang panganay na babae ng pamilya Q. Si. Ang lakas ng boses mo kanina. Siyempre narinig ko. Miss Ku, tama? Mayaman, di ba? Okay, gagamutin kita. Pero ang halaga ng paggamot, 1 milyon. Mahal naman. Kung palagay mo ay masyadong mahal, hindi mo pwedeng ipagamot sa amin. Lumabas ka at maglakad. Hoy, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi naman na hindi ko kayang magbayad ng 1 milyon. Pero paano kung hindi ito magagamot? Ako. Gagamutin mo ba? O hindi? Panuntunan. Gagamutin ko. Isang VIP. Dalhin mo muna siya doon. Babalik ako mamaya. Sumama ka sa akin. Saan daan? Narito. Ikaw. Lin Chuan, huwag kang magpakatapang. Ang sama ng loob ng hindi Chu isinisilang na espiritu. Walang ordinaryong tao ang makakialam. Huwag kang mag-alala. Gagawa ba ako ng bagay na hindi ako sigurado? Saka naniniwala ako sa iyo. Kahit na makapangyarihan ang kanyang pamilya Ku, pero ang aking sekta ng Hehuan ay hindi basta-basta. Kung siya ay maglakas loob na mang-api sa iyo, hindi ako susuko. Ako? Bilang isang lalaki, maaaring apihin niya. Hindi mo rin siya pwedeng apihin. Narinig mo ba ako? Naiintindihan ko. Hubarin mo ang iyong damit. Ano? Huwag mong hubarin ang iyong damit. Paano kita ma-acupuncture? Magkano ang gusto mong habarin? Hubarin mo lang ang iyong coat. Coat lang ang habarin. Tama. Ano ang iniisip mo? Regular kaming health club dito. Pasensya na. Nagkamali ako ng intindi. Kaya gawin natin ito. Baka masaktan ka ng kaunti mamaya. Tiisin mo ako. Oo, sige. Oy, sinabi mo itong si Lin Chuan.
Ano ang background niya? Sa tingin ko, hindi siya simple. Sino ang nakakaalam? Pero kung talagang may kakayahan siya, paano naging security guard na lang siya? Bakit hindi tayo sumilip? Tingnan natin kung talagang may kakayahan siya. Nagdadaya ka pa ba? Hindi maganda iyon. Ano namang masama doon? Siya ang nagyabang ng walang pakundangan. Sabi niya, kaya niyang gamutin, si Kubing Tian. Kung sinungaling siya, ano ang gagawin natin kung madamay ang clubhouse natin? Sige, sumilip tayo. Sandali lang. Hindi. Masyadong masakit. Hindi ko na kaya. Lin Chuan, masamang tao ka. Masyadong mahirap iyan. Hindi ko na kaya. Ang iyong mga ugat ay barado ng husto. Kailangang buksan ang lahat ng itaas at ibabang mga punto ng akupunktura. Pero masasaktan ka ng kaunti. Kailangan mong magtiis. Kaya ko. Hindi ko talaga kaya. Lin Chuan, ikaw ay isang masamang bata. Anong ginagawa mo dito? Bakit gusto mo ring subukan? Ito. O kalimutan na lang. Ako lang. Kaming dalawa ay pumasok lang para tumingin. Kailangan mo ba ng tulong? Nakita kong mahusay mong ginawa. Umalis na ba tayo? Malapit na ba? Hindi ko na kaya. Oy, hindi mo kaya ang sakit na ito. Ituloy mo. Sige, patay na multo. Halika na. 3 oras na. Pinindot mo ako ng 3 oras. 3 oras. Ang tagal na. Anong meron? May problema ba? Malaking problema. Lin Chuan, huwag mong ipaubaya sa pagkakataon ng kamatayan. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Ang anak ko ay aalis sa paaralan. Kailangan kong sunduin ang anak ko. Naantala ang oras. Magagalit si Xiaohua. Hoy, anong gagawin ko kung umalis ka? Huwag kang mag-alala. Sapat na ang 3 oras para ma-unblock ang mga meridian sa katawan mo at maalis ang masamang ki. Kung sasakit pa rin ang tiyan mo sa susunod na buwan, pumunta ka sa akin kahit kailan. Talaga? Sige, tandaan mong bayaran ang pera. Oo, hey. Sira. Mahigit 1 oras na mula nang matapos ang klase. Wala namang mangyayari kay Xiaohua, di ba? Anong hinahanap mo? Kinuha mo si Xiaohua. Hindi ba kita nakikitang abala? Pasensya na sa abala. Kaya pumunta ako para sunduin muna si Xiaohua. Tingnan mo, tatay. Ito ang bagong damit na binili sa akin ni Mommy. Bagay ba ito? Dinala rin ako ni Mommy para kumain ng fried chicken. Masarap! Itong bata. Sabi ni Mommy, pwede tayong tumira sa kanya. Magkakaroon na ako ng nanay sa wakas. Yun. Hindi pa kami nakapag-empake ni Xiaohua. Pinakuha ko na ang bagahe niyo sa bahay ko. Ano sa tingin mo? May mga alalahanin ka ba? Wala. Umuwi na tayo. Ayos. Tara na. Wow, nanay, ito ang bahay mo. Ang ganda naman. Ordinaryong bahay lang. Dito ka manatili kung gusto mo. Gusto ko. Pwede bang makita ang kwarto ko? Talaga bang maginhawa para sa atin ang tumira dito? Alam ko naman. Pinakasalan mo ako. Naghahanap lang ng lalaki para pigilan ng mga uod na gugamit ang yang chi sa katawan niya. Sa totoo lang, hindi naman kailangang maging ganito kagulo. Matutulungan kita. Lin Chuan, mag-asawa na tayo. Paano mo magagawang tanggihan iyon? Hoy, hindi ko iyon sinasadya. Ang ibig kong sabihin, hindi mo naman talaga ako gustong pakasalan. Okay? Hindi noong una. Pero ngayon, ang hilaw na bigas ay naluto na. Wala na akong magagawa. Pero ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo, ang pagpapakasal sa akin, ayaw mo ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako, isang simpleng security guard lang ako. Ang mapangasawa ang isang magandang asawa tulad mo ay aking kaligayahan. Lin Chuan, sa tingin mo ba mukha akong tanga?
Hindi. Bakit mo sasabihing ordinaryong security guard ka lang? Ang isang ordinaryong security guard ay kayang gamutin ang sakit ni Lanshin. Kaya mo rin bang gamutin si Kubinchan? Sa totoo lang, ano ba ang pagkatao mo? Ako. Dahil ayaw mo, hindi na kita pipilitin. Pero mag-asawa na tayo ngayon, maaga o huli ay ikaw mismo ang magsasabi sa akin. Okay? Oo? Nanay, maliligo ako. Pwede mo ba akong lagyan ng pabango? Sige, lalagyan kita ng pabango. Tara na. Malapit na ang 10 taong kasunduan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa oras na iyon. Ang gabi na, nakaupo ka pa dito. Bilisan mo at maligo na. Oo. Pero saan ako matutulog sa gabi? Kasal na tayo. Siyempre, magkasama tayong nakatira. Bakit ayaw mo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko, masyado ba tayong nagmamadali? Ang ganda ng akala mo. Kahit magkatabi tayong matulog, kailangan din nating magtakda ng malinaw na hangganan. Kung susubukan mong lumagpas, hindi kita tatantanan. Okay, si Xiaohua ay tulog na. Ikaw din, bilisan mo. Eto na. Master, lagi mong sinasabi na pagkatapos ng 10 taon, maibabalik ko ang aking pagpapalakas sa Rurok. Pero sa palagay ko ngayon, sa totoo lang, masarap maging ordinaryong tao. Asawa at anak, mainit na kama. Sino ba ang hindi maiinggit dyan? Lin Chuan, anong ginagawa mo? Lin Chuan, anong ginagawa mo? Hindi ikaw. Hayaan mo akong magpaliwanag. Akala ko maginoo ka. Hindi kita inaasahan. Talagang ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi mo ba iniisip na ang jade pendant sa dibdib mo? May mali ba? Kakaiba, paano naging ganito kainit ang banal na gu? Ang banal na uod ba ay kumakain ng daan-daang taon? Ang banal na uod ay isang sagradong bagay ng sekta. Ito'y naipasa ng mahigit 502 taon. Linangin ang banal na uod. Maya-maya lamang ay lalamunin ito ng banal na uod. Marahil ito ang tadhana ng aking Hehuan sekta. Hey, anong tadhana? Ang mga ehersisyong iniwan ng inyong Hehuan sekta, hindi ito kumpleto. Ganun ba? Tuturuan kita ng ibang formula. Magsanay ka sa ibang paraan. Talaga? Subukan mo at hindi ka magdurusa. Pero kung hindi ka naniniwala sa akin, kalimutan mo na. Sinong nagsabing hindi ka nila pinaniniwalaan? Sabihin mo lang na magsasanay ako gaya ng sinabi mo. Yakapin ang pinagmulan at manatili sa isa. Paligasin ang kaluluwa at ibalik ito sa kawalan. Tawagin kang banal na uod. Sineseryoso mo ang sarili mo. Umalis ka dito. Umalis ka na dito. Bakit mo ako tinatawag? Namuhay sila, 500 taon na ang nakalipas. Isang kontrata ang nilagdaan sa akin. Ang mga susunod na henerasyon ay magpapakain sa akin ng dugo ng esensya. At ito ay napakanatural. Ang lumang dilaw na kalendaryo mula 500 taon na ang nakalipas. Oras na para magbago. Sinusubukan lang nilang humiram ng lakas mula sa iyo. Isa kada 3 taon. Para pahirapan ang asawa ko? Mula ngayon, ang pagpapakain ng dugo ng esensya na ito, ako ang magdedesisyon. Kanselahin. Ano ka ba? Kung sabi mong kanselahin, kanselahin! Tumanggi ka sa toast para uminom ng parusa. Apoy ng karma ng pulang lotos. Ikaw ang tagapagbantay ng kunlon. Mabuting malaman.
Itong apoy ng karma ng pulang lotus. Susunugin ang 3 kaharian. Kung hindi ka pumayag, susunugin na lang kita hanggang abo. Taga-Kunlun ka! Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Mabilis, itago mo itong apoy. Kahit anong gusto mong gawin ko. Mula ngayon, wala nang dugo mula sa asawa ko. Ang kapangyarihang hiniram niya sa iyo, gagamitin ko ang Rejuvenation Elixir para bayaran iyon. Sapat na para tumagal sa iyo ng 500 taon. Paano? Senior, huwag kang mag-alala. Nakikinig ako sa iyo sa lahat. Mahal? Mula ngayon, hindi ka na magdurusa sa laso ng mga uod na gu. Ang paham. Huwag kang lumampas sa hangganan. Hindi ka marunong makibagay. Ang banal na uod. Ang sektang Hehuan ay naglilingkod sa iyo sa loob ng maraming taon. Hindi nangahas na pabayaan. Sa pagkakataong ito, ngayon ako naman ang maghahain sa iyo ng dugo. Sige. Mula ngayon, hindi ko na kailangan ng alay ng dugo ng angkan ng song. Ang banal na uod. Mayroon ba kaming ginagawang mali? Sabihin mo lang tiyak na babaguhin namin ito. Ngunit sana hindi mo pababayaan ang pamilyang Song. Kailangan mo pa ba ako sa bahay? Ang ibig kong sabihin, hindi ko kailangan ng alay ng dugo sa ngayon. Babalik ako sa iyo kapag kailangan ko ito. Oo. Ano ang nangyayari? Ang pamilyang Song ay sumasamba sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ko pa narinig iyon. Kahit ang banal na uod ay may mga araw na hindi nangangailangan ng alay ng dugo. Talagang hindi mo kailangan na palitan ko ang iyong posisyon para sa... Hindi, dito ako nagtatrabaho bilang security guard. Sige, babalik muna ako sa opisina. Tandaan mong dalhan ako ng almusal. Okay, sige. Ang pagkain ng almusal sa labas ay hindi masustansya. Ang snow peach mula sa Kunlun Iceberg. Ito ay pinakaangkop para sa pagpapalusog ng tunay na ki sa iyong katawan. Lin Juan, papasukin mo ako. Papasukin mo ako. Ay, papasukin mo ako. Ay, nako, bilisan mo at papasukin mo ako. Medyo nagmamadali akong hanapin si Lin Juan. Sinabi ko na sa iyo, wala si Lin Chuan dito. Marami sa inyo walang appointment. Hindi ko kayo mapapapasok. Tama. Sinabi ni Lin Chuan noong oras na iyon. Kung hindi ka maayos sa susunod na buwan, balikan mo siya. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Nagdala ka ng napakaraming tao dito. Naghahanap ka ba ng gulo? Hindi. Pero 3 araw na ako dito. Palagi mong sinasabi na wala siya. Sinadya mo ba iyon? Wala akong pakialam. Kailangan kong pumasok ngayon. Ano ang problema? Lin Chuan, maraming tao ang dinadala niya araw-araw. Lin Chuan, sa tingin ko siya ay narito para guluhin ka. Lin Chuan, bakit hindi ka mauna? Pipigilan namin ito, para sa iyo. Okay lang, kaya ko ito. Well, may kinalaman sa akin si Miss Ku. Chuan, sinasadya mo bang umiwas sa mga tao? Ilang araw ka nang hinahanap ng mga tao. Hindi naman palagi. Wala ba yun? May gagawin ako. Hindi ko ba pinawi ang iyong masamang chi? At wala namang senyales ng pag-ulit. Bakit mo ako hinahanap? Siyempre hinahanap kita. Noong nakaraan, pagkatapos mong pindutin ito para sa akin, hindi na talaga masakit. At ang buong katawan ay komportable pa. Ngayon naman, dinala ko ang kapatid ko rito. Maaari mo rin ba silang pindutin? Wala naman silang sakit? Pindutin ng ano? Ay nako, kurutin mo na lang ako. Pakinggan mo si Bing Qian. Pagkatapos mong kurutin siya, hindi lang gumagaling ang katawan, at lumaki ang laki ng dibdib. Ang nobyo ko, lagi akong tinatawag na babaeng walang dibdib buong araw. Gusto kong magpalaki ng dibdib. Ang galing maging mayaman, di ba? Pakipindot muna ako. Masyadong makapal ang mga hita ko. Kung hindi ka naniniwala, kurutin mo. Mag-usap lang. Huwag hawakan ng iyong mga paa. Ito ay isang regular na health club. Maaari mo ring gawin ito kung gusto mo ng masahe. Magkano ang halaga ng isang tao? Ay, 500,000.
Kung masyadong mahal, pwedeng dito gawin. 500,000, di ba? Ako 700,000. Bigyan mo muna ako ng chest press. Bakit? May pera ako. Ako 1,000,000. Kurutin mo muna ang hita ko. Mayayaman ba silang lahat? Sige, kikita lang ako ng pera mula sa iyo. Yung asawa ko hindi na magtatrabaho ng sobra sa susunod. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Dahil lahat kayo taos-puso. Sige, pumasok na tayo at mag-usap. Basta, darating ngayong araw. I-apply ko para sa iyo. Satisfied ka na? Ang galing! Nauna ako. Nauna ako. VIP, dito po ang daan. Wala na. Wala na. Ito si Lin Chuan. Kailan ka naging gold technician ng ating clubhouse? Bakit hindi ko alam? Hindi ka ba okay noong nakaraan? Sakto nang si Kubing Tian ay gumawa ng gulo sa ating tindahan. Iginigiit niya na ang mga teknik ng masahe sa ating tindahan ay hindi maganda. Bilang resulta, si Lin Chuan ay kumilos. Pinindot siya pababa. Hindi ko inaasahan na si Lin Chuan ay napakahusay. Oh, hindi ba niya sinabi noong nakaraan? Mali ba ang aking paglinang ng Ice Soul Silver Needle? O pupunta ako sa kanya para humingi ng payo? Pupunta ka ba sa kanya para humingi ng payo tungkol sa Ice Soul Silver Needle? Gusto ko pa rin na siya ang pumindot para sa iyo. Ay, sapat na ang laki ng dibdib mo. Sapat na ang payat ng mga binti mo. Huwag mong pindutin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nag-iisip ako. Masyado ba akong malaki? Ang pagtakbo araw-araw na may mga suso ay nakakapagod. Sa tingin mo ba kaya niya akong paliitin ang suso ko sa pagpindot? Sige, kayong dalawa, tigilan nyo na ang pag-uusap. Si Lin Chuan ay nakahanap ng maraming mga customer. Saan ang taong abala? Bilisan nyo at tumulong. Naunawaan ko, Ate Lan. Itong si Lin Chuan ay talagang hindi ordinaryong tao. Mukhang ang ating clubhouse ay nakahanap ng kayamanan. May kakaiba sa bahaging ito mo. Mahirap talaga para sa akin na pindutin gamit ang aking mga kamay. Paano ito? Gagamit ako ng mga pilak na karayom para tulungan kang pasiglahin ang mga acupuncture points. Parehong epekto. Ito ay magpapahintulot sa lugar na ito na lumago muli. Yung guwapong lalaki, alin ang mas mabilis? Acupuncture o massage? Siyempre, mas mabilis ang massage at mas epektibo rin. Ano pang hinihintay mo? Di pindutin mo. Wala akong problema. Guwapo, ang galing mo talaga. Nararamdaman ko na, pakiramdam ko ay lumalaki ng lumalaki. Guwapo, hindi ang binti. Ang aking mga binti ay sapat na payat. Ay pindutin ang hita. Ito ay hindi maganda. Okay lang basta pamayat ang aking mga hita. Pindutin mo kung saan mo gusto. Saan inilagay ni Lin Chuan ang kanyang mga kamay? Saan inilagay ni Lin Chuan ang kanyang mga kamay? Ming Huan, minamasahe ko lang talaga sila. Hampa. Ganoon ba? Sa susunod na makita kita, kakapon kita. Salamat sa tiwala ninyo sa ating clubhouse. Pero ngayon, may gagawin kami kasama si Mr. Lin. Tapos na ang serbisyo. Ang bilis naman. Hindi pa ako nakaranas ng sapat. Iyon ay, tungkol ba ito sa pera? Magre-recharge ako sa inyo ng 1,000,000. Ang galing ng 1 million. Ako, 5 million. Mingwon, ito ang problema sa iyo. Nakakuha ako ng maraming customer para sa iyo. Wala pa akong masahe. Alam kong lahat ay hindi makapaghintay. Gusto kong maranasan ang galing ng ating Mr. Lin. Pero alam ninyo, ang mga master at ordinaryong tao ay magkaiba. Naubusan na siya ng slots ngayon. Kung gusto ninyo pang makaranas, bumalik na lang kayo bukas. Marami sa atin. 2 slot kada araw. Kailan ang turn ko? Huwag kayong mag-alala. Sino man na magre-recharge bilang miyembro sa ating clubhouse, kung mas mataas ang antas ng membership, mas mataas ang antas ng membership, mas mataas ang ranking ng reservation. Tungkol naman sa antas ng membership, ito ay may kinalaman sa recharge. Ako, 1,000,000. Ako, 5,000,000. Gusto kong singilin ng 5,000,000. Sige, bahala na si Lanchin sa iba. Tayo. Dapat mag-usap din tayo ng maayos. Wala kang dapat ipaliwanag sa akin. Hindi ko ba nasabi lahat? Talagang minamasahe ko lang sila. Wala akong ibang intensyon. Ako. Bobo. Siyempre alam ko, hindi mo man lang ako hinahawakan. Pwede mong haruin sila.
Ibig kong sabihin, uy, alam mo bang gumaling na ang sakit ni Lanshin? Pumunta siya sa ospital para magpa-check up. Lahat ng anino sa baga ay nawala na. Siyempre alam ko. Ako ang nag-alis ng sakit sa kanya. At si Kubing Tian, alam mo kung bakit siya nagmamadali. Pumupunta ka pa ba para makita ka? Malapit na siyang sumunod. Ang panganay na binata ng pamilya Zeng sa Fangcheng magpakasal. Anong kinalaman ko doon? Pero si Kubing Tian ay maganda naman. Ang binatang Zeng ay sobrang astig. May sungay ka ba? Kaya mo bang tiisin ito? Seryoso ako sa'yo. Ano ang pinakamahalaga sa kasal ng dalawa? Bilisan at magkaroon ng anak. Si Kubing Tian ay may pananakit ng tiyan bawat buwan, irregular ang regla. Tiyak na hindi siya mabubuntis. Pero pinagaling mo siya. Binigyan mo siya muli ng pag-asa. Alam mo ba, ang mga bisitang dinala niya, makakakuha ba ang club natin ng daan-daang milyon? Mabuti ang kumita ng pera. Hindi mo kailangang masyadong ma-stress. Naisip mo na ba? Bumili ng bahagi ng aking share. Mamuhunan sa mga bahagi. Ang mga bisitang ito ay narito lahat dahil sa iyo, ikaw lang ang makakapagpagaling sa kanila. Nagtatrabaho ka ng napakasipag araw-araw. Hindi ko naman pwedeng bigyan ka lang ng sahod ng security guard, di ba? Hindi ba tayo mag-asawa? Ang akin ay sa iyo. Pareho lang yan. Hindi totoo ang kasal. Kung gayon, kailangan mag-ayos ng kwenta ang mag-asawa ng malinaw. Sige, papuntahin ko si Lanshin para kumuha ng kontrata. 50% ng kita ng club sa oras na iyon. Ang dami. Hindi ko rin naman ito magagastos. Malaki kang tao. Hindi mo ito magagastos. Ako, hindi ba may asawa na ako ngayon? Ang asawa ko ay napakahusay. Kung may pera man ako o wala, pareho lang. Matalas ang dila. Ano ang gusto mo? Ako, Sandali. Uy, anong nangyari sa tatay ko? Sige, magbubuk ako ng flight at babalik agad. anong meron? May nangyari sa bahay. Tumawag ang nanay ko para sabihin, lumalala ang sakit ng tatay ko. Hindi na siya makagalaw. Ano ang gagawin ko? Kailangan kong bumalik. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita pabalik. Buti na lang nandito ka sa tabi ko. Nanay, nakauwi na ako. Kumusta si tatay? Minghuan, nakauwi ka na. Lalong lumalala ang tatay mo. Kakauwi ko lang sa kanya galing ospital. Sige, namatay sa bahay. Makakapagpahinga na siya ng payapa. Nanay, huwag mong sabihin yan. Uy, dinala ko si Lin Chuan. Talagang magaling siya. Tiyak na may paraan siya para iligtas si tatay. Sino ito? Ang pangalan ko ay Lin Chuan. Asawa ni Ming Huan. Asawa? Kasal ka na? Ikaw talaga, anak. Ang kasal ay isang malaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa pamilya mo? Nanay, may emergency. Wala akong oras para sabihin sa'yo. Uy, hindi ngayon ang oras para pag-usapan yan. Bilisan mo at papasukin na si Lin Chuan para tingnan si tatay. Si. Ming Huan, isang tabi muna ang kasal mo. Sabi mo hindi ginamot ng asawa mo si tatay? Hindi ba yun panloloko kay tatay? Kuya, wala akong sinasabi. Naubos na ang primordial na espiritu ni tatay. Kahit ang banal na uod na sinasamba ng pamilya sa loob ng maraming henerasyon, hindi ito makakagawa ng kahit ano. Ano ang magagawa ng isang ordinaryong tao? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pamilya. May ipinatawag na akong tao para kumonsulta kay tatay. Kuya, walang silbi ang ordinaryong doktor. Walang silbi ang mga ordinaryong doktor, pero ngayong nandito na ako, tiyak na maliligtas si Tito. UD Joe, Miss Joe, isang alagad ng 9 Chrysanthemum sect ng Silangang Japan, malalim at malawak ang kanyang angkan. Tumahimik ka, Zoe Yudi. Ano ang ginagawa mo rito? Bakit ka nasa bahay ko? Siyempre, nandito ako para gamutin ang iyong ama. Ang primordial spirit ng iyong ama ay ganap na nawala maliban sa akin. Wala nang ibang makakapagligtas sa kanya. Ang Yanlong sect ay nasa kompetisyon ng sekta. Pinupuntirya nila ang aking Hewan sect kahit saan. Magiging mabait ka para iligtas ang aking tatay. Ang kompetisyon ng sekta ay ang patakaran. Hindi rin tayo pwedeng magpakita ng awa, pero dahil nanalo ang inyong Hehuan sect ngayon, ang awayan ng dalawang paksyon ay naayos na rin. Siyempre hindi ako maghihiganti ng personal. Magaling kang magsalita. Hindi kita paniniwalaan. Ikaw ang pamilya Song dito. Hindi kita tinatanggap, mangyaring lumabas ka. Ming Huan, nakahiga si tatay ngayon. Nakataya ang kanyang buhay. Sa wakas ay naimbitahan ko si Yudi.
Hayaan mo siyang makita si tatay. Papayagan mo ba siyang umalis? Gusto mo bang mamatay si tatay ng ganyan? Kuya, sa tingin ko hindi. Si Joe Yudi, may masamang intensyon. Hindi ako naniniwalang magiging mabait siya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit na magkaaway ang Yanlong sect at ang Hehuan sect, pero sina Chang Feng at ako ay tapat. Talaga bang maililigtas mo ang aking asawa? Basta't magamot mo siya. Hindi na natin pag-uusapan ang nakaraan. Tita, huwag kang mag-alala. Kung hindi ako sigurado, hindi rin ako mangahas na pumunta. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Bilisan na natin. Si Joe Yudi ay hindi mabuting tao. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya makakagawa ng gulo. Matandang Song, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Nakikita mo na ang tatay ko ay may sakit. Huwag kang mag-alala, magiging pamilya tayo sa hinaharap. Si Tio Song ay tatay ko rin. Hindi ako mananatiling walang ginagawa. Ang mga ugat sa katawan ng aking tiyuhin ay barado, upang mapadaloy muli ang primordial na espiritu sa loob niya. Sa palagay ko ay ganoon. Kalimutan mo na, sa palagay ko ay hindi maginhawa. Miss Joe, kung mayroon kang anumang kahilingan, sabihin mo lang, hanggat mailigtas ko ang aking asawa, kahit anong gusto mo. Tita, hindi naman sa ayaw kong sabihin. Lamang. Noong nag-aaral ako sa Japan, may paraan nga. Mabibigyan ko ng bagong buhay ang mga nasa bingit ng kamatayan. Ngunit nangangailangan iyon ng pagpapakain ng isang sagradong bagay. Ganyan ang narinig ko. Ang inyong pamilya Song ay, palagi kayong sumasamba sa isang sagradong uod na gu, kung mayroon yan. May tiwala akong gisingin ang aking tiyuhin. Sagradong Gu. Mayroon bang ibang paraan? Kung wala ang sagradong gu, wala akong magagawa. Narinig mo ba lahat? Para sa kalusugan ng ating ama, bakit hindi mo ibigay ang sagradong gu agad? Kuya, alam mo na gumawa ako ng blood pact sa Sagradong Gu. Pusahing alisin ang Sagradong Gu. Ang aking kapangyarihan ay mababawasan ng hindi bababa sa 70%. Kaya ibig mong sabihin ay panoorin nating mamatay ang ating ama. Paano nagkaroon ng isang alibughang babae tulad mo ang pamilya Song? Ang sampal na ito, para kay pinalo ko para kay Itay. Usap lang tayo. Masyadong bastos ang gumawa ng bagay sa mga babae. Masakit, bitawan mo. Chang Feng, okay ka lang? Magandang ideya. May mga lalaki ka sa labas. Umuwi ka at kausapin mo pa ako at ang mga magulang ko. Hindi ka nakikinig, di ba? Kuya, halatang nahihilo ka. Si Joe Yudi ay may pusong ahas at alakdan. Bakit kailangan mong makinig sa kanya? Sino ang pakikinggan mo? Si Yudi man lang ay makapagliligtas sa buhay ng ating ama. Hindi ba sinabi mong maililigtas ang asawa mo? Magtatangka ba siya? Lin Chuan. Ipapakita ko kay Itay. Huwag kang mag-alala. Kuya, narinig mo ba? Si Lin Chuan ay marunong din magpagaling. Pinapulso mo siya. Makakahanap siya ng paraan. Lin Chuan, bakit hindi ko pa yon narinig? At sa anong sekta ka galing? Hindi sikat ang sekta namin. Sabihin ko, baka hindi kayo magkakilala. Kaya hindi mo pa alam. Dati ring niligawan ng kapatid ko si Mingwan. Sayang at hindi siya pumayag. Tapos nagpakasal siya sa isang security guard. Sa tingin ko siya yon. Ano? Security guard? Talaga bang nahulog ka sa sarili mo? Magpakasal sa isang security guard? Song Minghuan? Wala ka pa bang hiya? Anong nangyari sa security guard? Kumakain lang siya mag-isa. Hindi siya mas nahiya kaysa sa inyo. Bukod pa, may kakayahan si Lin Chuan. Kaya niyang gamutin si tatay. Tumahimik ka. Nanay, Ang batang Panginoon ng Yanlong sect ay hindi magpapakasal. Papakasalan mo itong talunan? Nakikita kong sinasadya mong inisin ako. Sasabihin ko sa iyo, diborsyuhin mo siya agad. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. nanay, may nararamdaman ako kay Lin Chuan. Hindi mo kami maaaring paghiwalayin dahil dito. Anak, tumatanda na si nanay, hindi na kita mapigilan. Hintayin mong magising ang tatay mo. Pagdating ng panahon, titingnan ko kung paano mo ipapaliwanag sa kanya. Ibigay na agad ang banal na gu. Nanay, paano mo siya mapapaniwalaan? Si Miss Joe ay galing sa isang kilalang pamilya. Hindi ako naniniwala sa kanya. Maniniwala ba ako sa isang mabahong security guard? Minghuan, papanoorin mo ba ang tatay mo? Ano ang gagawin ni Lin Chuan? Dahil gusto nila ang banal na guo, ibigay na sa kanila. Sabi ko, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Nanay, kuya, pagsisisihan niyo rin iyan sa bandang huli. Sa tingin ko, ikaw ang dapat magsisi. Hintayin mong magising si tatay. Titingnan ko kung paano mo ipapaliwanag. Ikaw, Pamilya lang ito.
Hindi na kailangan mag-away hanggang kamatayan. Ang Sacred Goo ay nasa iyong mga kamay na. Hindi ba sinabi ni Miss Joe na may paraan? Bilisan mo at iligtas ang mga tao. Oo, Yudi, ang Sacred Goo ay sa iyo na. Tingnan mo kung maililigtas mo ang asawa ko ngayon. Siyempre, tita, huwag kang mag-alala. Gigisingin ko na si Tito ngayon. Kailangan ayon sa utos ng batas. Asawa, gising ka na. Tata, tingnan mo sa loob. Sa huli, nasa kay Yudi ang desisyon. Talagang nagising ang tatay ko. Nagkamali ba ako ng pagkakaintindi kay Joe, Yudi? Maaga pa. Huwag tayong magmadali sa konklusyon. Asawa. Anong nangyayari dito? Tita, huwag kang mag-alala. Ito ang natatanging lihim na pamamaraan ng 9 Bureau Sect gisingin ang kaluluwa ng aking tito. Ngunit, kailangan nating maghintay na ganap na bumalik ang kaluluwa. Medyo matagal pa. Oh, si. Kung gayon, gumaan ang loob ko. Basta't kaya mo siyang gamutin. Handa akong maghintay, kahit gaano katagal. Kaya ito ay isang bitag ng kaluluwa. Nakakainteres. Lin Chuan, anong problema? Wala. Ngayong gising na si tatay, wala na tayong pakialam. Huwag kang kumagat sa tatay. Hindi ka pa tinatanggap ng aming pamilya Song bilang manugang. Kuya, kasal na ako sa kanya. Kung aminin mo man o hindi, siya ang asawa ko. Napakawalang hiya. Sige, tumigil na kayo sa pagtatalo. Ang tatay mo ay kailangan magpahinga. Lumabas na kayong lahat. Hayaan ninyo siyang magpahinga ng mabuti. Ma, ihatid ko muna si Lin Chuan para magpahinga. Sabay tayong maghahapunan mamayang gabi. Si. Tara. Anong nangyayari dito? Mabilis, tulungan ninyo siya. Changfeng, anong nangyari sa'yo? Changfeng, Oh, mukhang may tumama sa akin. Ikaw ba ang gumawa niyan? Anong nangyari, Tito? Sige, nauuna siya sa iyo. Paano kanya matatapilok? Tigilan mo na ang paggawa ng kwento. Umalis ka na dito. Hindi. Palagi kong nararamdaman na may mali rito. Gusto kong linawin kay Mama. Si Joe Yudi ay hindi mabuting tao. Tiyak na may masamang intensyon siya sa pamilya Songko. Wala talagang magandang intensyon si Joe Yudi. Pero, Tama? Ganoon din ang tingin mo, di ba? Sige, lilinawin ko na kay Mama ngayon. Magpahinga ka muna. Ano ang problema? Hintayin mo na lang akong bumalik. baliw kong asawa, gusto kong sabihin, kahit may plano si Joe Yudi na masama, hindi mo kailangang matakot sa kanya. Bahala na. Nandito naman ako. Hindi niya kayang ibaliktad ang mundo. Matulog ka na. Mahal, bakit ang bilis mong bumalik? isang asawa sa bawat pagkakataon, napakamalambing. Hindi pa ako pumapayag. Ano ang ginagawa mo? Ganun pala. Materyales ang peg. Kaya naman, si Song Minghuan ay magugustuhan ka. Isang maliit na guwardiya. Pero anong maganda sa pagsunod kay Song Minghuan? Araw-araw maghugas ng paa sa clubhouse? Mas mabuti pang sumunod ka sa akin? Pangako, hahayaan kitang malunod sa kaligayahan at makalimot sa uuwi. Sabi mo, kung makita tayo ni Song Minghuan dito, magiging kapana-panabik ba? Kaya pinaghirapan mong suyuin ako. May asawa ako. At mahal ko ang mga babaeng tulad mo. Hindi interesado. Kukunin ko ang kasing dami ng gusto ng isang lalaking tulad mo. Bawasan mo ang ginto sa mukha mo. Ganyan lang ang mga lalaki. Sinasabing hindi interesado, kung saan dapat may tugon, ang reaksyon ay hindi naman maliit. Lalaki ako. Dapat may reaksyon. Sasabihin ko sa iyo muli. Kung hindi ka bumitaw, ikaw naman ang magsisisi sa huli. Magsisi. Kung mapapagsisi mo ako sa kama, baka bigyan kita ng gantimpala. Malapit nang matapos ang pamilya Song. Kung ano ang kayang ibigay ni Song Minghuan sa iyo, kaya ko ring ibigay. Kung ikukumpara sa asawa ko, malayo ka pa.
Isang bagay na hindi alam ang gagawin dahil hindi ka nagtaas ng baso. Paiinumin kita ng masarap. Uubusin ko ang bawat patak ng iyong mahalagang kakanyahan. Gusto kong makita kung matigas pa ba ang bibig mo. Gusto mo ang mahalagang kakanyahan ko? Ganun ba? Sige, ibibigay ko sa iyo. Paano nangyari? Bakit lumalakas at umiinit ang mahalagang kakanyahan na ito bawat segundo? Hindi na kaya ng katawan ko. Anong ginagawa mo? Inaakit mo ang may asawa. Wala kang hiya. Paano mo ako nagawang saktan? Ikaw pala. Gusto mo bang umalis? Kailangan ko pa rin saktan ka. Hintayin mo ako. Asawa. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Ako. Wala pa akong sinasabi na niwala ka sa akin. Kung talagang isa kang palikero, sinabi na sa akin ni Nalanshin, Yuhuan at Wanwan noon pa. Tinanggihan mo silang tatlo. Nakikita mo pa si Zhou Yudi. Talagang asawa ko si Lin Chuan. Talagang matalino. Huwag kang magdulot ng gulo. Alam kong wala namang mangyayari sa inyo ni Zhou Yudi. Pero palagi kong nararamdaman na nandito siya para sa aking pamilyang Song. Wala na akong natitirang sacred gu. Ang aking kakayahan ay hindi na katulad ng dati. Kung may nangyari talaga, paano kung hindi na kita maprotektahan? Sino ang nagsabing nawala na ang sacred gu? Mawawalan ka ng maraming kapangyarihan. Paumanhin? Subukan mo at malalaman mo. Ang banal na gu ang pundasyon ng paglilinang ng angkan kong Song. Kung wala ang banal na gu, ang aking kakayahan ay hindi na kasing ganda ng dati. Ano pa ang susubukan? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo kung wala ang banal na gu. Hindi ko man lang magamit ang aking tunay na ki. Paano nangyari iyon? Ang aking tunay na ki ay talagang buo. Ang matandang alupihan na iyon ay kawili-wili pa rin. Kung hindi ka maglakas loob na ipahiram ang espiritual na kapangyarihan sa aking asawa, tingnan mo kung paano ko ito aayusin mamaya. Dapat mong malaman iyon sa iyong sarili. Huwag mong sabihin sa iba. Pero, dahil nalaman mo na si Zhou Yudi ay nagbabalak, dapat mong malaman na mas mabuti. Walang paraan na magagamot niya ang iyong tatay. Noong kinuha ko ang banal na gu mula sa iyong tabi, para lamang samantalahin ang pagkakataon upang pahinain ang iyong lakas. Naiintindihan ko. Kung alam ni Zhou Yudi, kahit wala ang banal na gu, ang aking kapangyarihan ay hindi lubos na mababawasan. Kung gayon, may iba pa siyang paraan. Pero, Lin Chuan, sa tingin mo, may mali ba sa tatay ko? Pero siya ay malinaw na gising. Iyan ay isang pamamaraan lamang ng puppet. Pinapayagan nito ang mga tao na gumalaw. Ngunit ang kanyang 3 kaluluwa at 7 espiritu ay nananatiling natutulog. Ang buhay na patay, sa totoo lang. Alam ko na ang aking nanay at kapatid ay hindi iginagalang ka. Pero ang tatay ko ay mabuting tao. Lin Chuan, tulungan mo siya. Huwag kang mag-alala, pamilya. Hindi ako mamamatay. Malapit na mag-alas 12. Magpahinga ka. Tingnan natin si tatay bukas. May nagnakaw ng 3 kaluluwa at 7 espiritu ng matanda. Naubos na ang espiritual na kakanyahan sa loob ng katawan, kaya lumilitaw ang mukhang mortal. Ano ang gagawin? Huwag kang mag-alala. Muna akong magtusok ng ilang karayom sa matanda, kahit man lang siguraduhin na puno ng chi at dugo ang katawan niya. Tungkol naman sa pag-alis ng selyo, natatakot akong kailangan pang maghintay ng kaunti. Kung takutin mo ang ahas, ang kabilang panig ay ginawang isda hanggang mamatay. Wawasakin ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ng matanda ng tuluyan. Kung ganoon, talagang mamamatay ka. Sige, kung ganoon, tusukan mo ng ilang karayom ang tatay ko. Bantayan ko ang pinto. Huwag papasukin ang sinuman. Kahit na ang mga pilak na karayom na ito ay makapag-alis ng bara sa kanyang chi at daloy ng dugo, ngunit ang 3 kaluluwa at 7 espiritu, bakit walang tugon? Zhou Yudi, saan ko itinago ang kaluluwa ng biyenan ko? Ano ang ginagawa ni Lin Chuan? Nanay, Sige, umupo ka lang. Sinabi na sa akin ni Ming Huan. Ano ang gagawin mo? Lahat ito ay para mailigtas si Lao Song. Hindi kita sinisisi. Inumin mo. nanay, akala ko hindi mo ako gusto.
Paano naman ako kahapon? Nag-aalala rin ako dahil sa sakit ni Laosong. Masungit magsalita. Huwag kang mag-alala. Lin Chuan, sabihin mo sa akin ang totoo. Magagamot pa ba ang sakit ni Laosong? Nanay, huwag kang mag-alala. Aalamin ko ito. Ang sitwasyon ni tatay ay kontrolado pa rin. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Mabuti iyon. Sa totoo lang, alam ko na si Joe Yudi ay maaaring hindi mabuti ang puso. Pero wala talaga akong pagpipilian. Basta gumaling siya, gagawin ko ang lahat. Nanay, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si tatay. Mabuti iyon. Babae ako. Wala nang ibang alam. Ikaw na ang bahala ngayon. Dahil kasal na ako kay Ming Juan, pamilya na tayo. Tiyak na gagawin ko ang lahat para sa sakit ni tatay. Nanay, umuwi ka na at magpahinga muna. Ako na ang bahala kay tatay. Sige, salamat. Ito ang sabaw na ginawa ng nanay ko. Kailangan mong inumin ito. Sige, nanay. Ang lamig. Hindi ko alam kung paano takpan ang sarili ko. Paano kung sipunin ka? Asawa, Gising ka na. mahal, bakit ang bait mo sa akin? Natatakot kang magkasakit ako? Huwag kang bastos. Natatakot akong may sakit ka. Aalagaan kita. Kasi may sakit pa ang tatay ko. Hindi kita maaasikaso. Huwag kang mag-alala, asawa. Sigurado akong magiging okay ito. Tungkol naman sa biyenan ko, wala sa katawan niya ang kanyang mga kaluluwa. Baka nanakaw. Walang kaluluwa. Ang katawang ito ay tiyak na mabubulok. Baka hindi ito magtagal Ano ang gagawin? kung merong isol. Makakahanap ako ng paraan upang maantala ito ng kaunti pa. Ang ibig mong sabihin ay ang ice soul na isinilang sa napakalamig na kalaliman ng dagat ng malayong hilaga. Sabi ng alamat, ito ay kasing laki lang ng itlog ng kalapati. Ngunit kayang ganap na palamigin ang isang 100 square meter na silid. Marami na akong nito dati. Hindi lang dinala. Sa pagkakataong ito, baka masyadong matagal bago makuha. Pwede ba tayong pumunta kay Kubing Tian? Ang angkan ng Ku ay nagsasanay ng sining ng malamig na yelo. Ang bagay na ito ay kayamanan ng pamilya Ku. Pwede tayong pumunta sa musikero at humanap ng paraan para hiramin ito. Sige, nagkataon lang na may utang pa sa akin si Miss Ku ng maraming pabor. Samantalahin ang pagkakataong ito, bayaran niya ng mabuti ang pabor. Balak mong hiramin ang Ice Soul Stone mula sa angkan ng Ku. Gusto kong makita kung may ganyan kang kapal na mukha. Ate, Lin Chuan, bakit ka nandito? Ako dapat magtanong niyan. Bakit ka pumunta sa kabisera? Pumunta ka rin para makita ang musikero. Kalimutan mo na. Sinundo ako ng pribadong jet ng Kujia. Mukhang buntis itong si Kubing Tian. Ito ay umabot sa pula. Naghihingalo na siya. Ano? Buntis na naman siya. Si Kubing Tian ay Walakay, ang panganay na binatang Panginoon ng pamilya Zeng sa Fangcheng. Sila ay nakatakda na. Mahal, hindi ko alam kung saan narinig ng pamilya Zeng ang mga chismis. Dapat sabihin na kulang siya sa enerhiya at dugo. Hindi magkaroon ng anak. Hindi kumbinsido si Kubing Tian. Nakipagtalik siya sa pamilya Zeng na buntis. Tamang-tama lang ang sukat niya. Kailangan niyang alagaan ito para mabuntis. Masyado siyang balisa. Huli na para sabihin iyan ngayon. Ngayon may problema siya sa tiyan. Narinig ng Kujia. Dati, si Kubing Tian ay nagpamassage sa aming clubhouse. Huwag mo akong imbitahan. Tatawagin na sana kita. Ayun ka pala. Gusto talaga naming humingi ng tulong kay Kubing Tian. Pero may nangyari sa kanya ngayon. Sa oras na iyon, tiyak na isisisi ng pamilya ko sa atin. Oo, pupunta ako para tingnan para sa kanya. Pero kailangan kong doblehin ang gastos ni Kubing Kian. Pumunta na tayo doon. Tara, pumunta tayo doon. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka umalis sa daan? Ang pagkaantala sa paggamot sa iyong binibini, maaari mo bang panagutan? May kapal ka pa ng mukha para sabihin ako. Ang aming musikero ay gumastos ng malaking pera. Kami ang kumuha sa iyo mula sa Cloud City. Bilang resulta, ang panganay na dalaga ay nakahiga pa rin sa kama. Buhay at kamatayan. Gusto mong tumakas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ang panganay na dalaga ng aming clubhouse. At si Ginoong Lin. Dati, ang iyong binibini ay pinabura ni Ginoong Lin. Ngayon siya na mismo ang gumagawa. Umalis ka sa daan. Bakit hindi ko pa narinig si Ginoong Lin? Hindi mahalaga kung narinig mo na. Pero kung hindi mo ako papapasukin muli, ang iyong binibini ay kailangang pumunta sa hari ng impyerno.
Lin Chuan, ikaw ba yan? Halika, tumayo ka. Pasensya na, maestro. Wala akong alam. Huwag mo akong pansinin. Ang aming panganay na dalaga ay nakakita na ng pula. Mangyaring magmadali sa loob. Lin Chuan, pumasok ka. Hindi pa matatag na daanan sa conception vessels. Hindi kayang maglaman ng dugo upang alagaan ang sanggol. Panganib. Lin Chuan, bakit hindi ako pumunta rito? Makakaabala ba ito sa iyo? Sa oras na ito, ano ang pinagsasabi mo? Master, iligtas mo ako. Talagang alam kong mali ako ngayon. Akala ko buntis ako sa anak ng pamilyang Zeng. Hindi na siya pwedeng magsisi sa kasal. Talagang mamumuhay akong mabuti kasama siya ngayon. Kung alam ko lang ngayon, bakit pa ako nag-abala? Kung hindi ka nakagawa ng napakaraming pagpatay, hindi ka narito ngayon. Master, kailangan mo talaga akong iligtas sa pagkakataong ito. Sige, sige. Hindi pa oras para mamatay. Magtipid ka ng lakas. Tinatakan ko ang ilan sa iyong mga acupoint gamit ang aking tunay na key. Dapat huminto na ang pagdurugo sa ibaba. Bibigyan kita ng isa pang reseta mamaya. Inumin ito ng 1 buwan. Ang bata ay maaaring mailigtas. Iyon ang nagpahinto nito. Muntik na siyang magkaroon ng matinding pagdurugo nang dumating ako kanina. Talagang tumigil ang pagdurugo. Ayos lang. Siya? Bakit siya nahimatay? Hingal na hingal siya. Ang natitira ay nasa iyo na. Tulungan mo siyang linisin ang mga meridian. Ibalik ang pisikal na lakas. Saka ko gagawin. Tungkol sa masahe, iyan ang specialty ko. Kailangang iligtas ang batang ito. Wala tayong pakialam dyan. Tara, hanapin muna natin ang pamilya ko. Kunin ang mga bayarin sa ospital. Lin Chuan, si Jiku ay hindi magaling makipag-usap. Makikita mo siya mamaya, maging magalang ka. Ako ang tagapagligtas ng buhay ng kanyang anak na babae. Gusto mo bang sabihin ko? Dapat siyang maging mas magalang sa akin. Tama ba? Hindi mo naiintindihan. Matandang Ji. Ku, iniingatan niya ang pera parang buhay niya. Sa kanyang paningin, ang ugnayang ito ng dugo. Sa tingin ko, hindi ito makakapantay sa ice soul na ito. Kuripot. Tara, salubungin natin siya. Kalahating oras na ang lumipas. Hindi pa ba libre ang iyong amo? Inudyok ko na sila para sa iyo. Ngunit ang aming amo ay may isang kilalang panauhin dito. Talagang hindi maginhawa na makita kayo. Pakiudyok muli, pakiusap. Nagmamadali kaming hanapin si Jiku. Ito. Mukhang ang pamilya Ku ay walang kilalang panauhin. Ngunit wala siyang planong makita kami. Dahil ang pamilya Ku ay hindi tumatanggap ng mga bisita. Kaya wag na nating sayangin ang oras natin dito. Tara na. Ano ang gagawin natin sa ice soul na ito? Maghanap ako ng ibang paraan. Ngunit ang pamilya Ku ay mapangmata. Babayaran nila ito sa kalaunan. Matagal na kayong naghihintay. Hindi ko intensyong pabayaan kayo. Talagang may pinagpipitagang panauhin sa bahay. Kaya naghirap kayong dalawa. Anong klasing panauhin? Mas mahalaga pa kaysa sa nagligtas sa anak mo. Iniligtas mo ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Ang bayad sa konsultasyon ay hindi magiging mas mababa para sa iyo. Talagang hindi namin kayang saktan ang pinagpipitagang panauhin na ito. Kayong dalawa, huwag ninyo akong hiyain bilang isang matanda. Si Ginoong Ku ay may pinagpipitagang panauhing aalalahanin. Kaya hindi namin sasayangin ang oras mo tungkol sa bayad. Wala kaming pakialam. Pero umaasa akong hiramin ang ice soul kay Ginoong Ku pansamantala. Ice Soul. Alam mo ba ano ang kahulugan ng Ice Soul sa aming angkan ko? Siyempre alam ko. Pero huwag kang mag-alala, Ginoong Ku. Hihiramin ko lang ito. Tiyak na ibabalik ito pagdating ng kapanahunan. Hindi iyon nagkataon. Ang pinagpipitagang panauhin namin ito ay nangangailangan din ng Ice Soul. Kaya hindi ko ito mapahiram. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pinagpipitagang panauhin na ito. Pakilala mo si Ginoong Ku. Magkita tayo baka. Gusto mong makilala siya? Sila ay mga inapo ng Kunlun. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang makipagkita sa mga tao ng Kunlun? Kunlun. Mga tao ng bundok Kunlun. Sakto. May kinalaman din ako sa bundok Kunlun. Bakit hindi sabihin ng malakas? Pwede ba tayong mag-usap? Ikaw, ha? Lin Chuan, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi mo nga alam kung nasaan ang Kunlun Mountains. Galitin mo sila. Mamamatay ka talaga. Nakakatakot. Pero isang baguhan lang pala. Ano ang Kunlun Mountains?
ang batang balbon na hindi mo kilala. Kaya pala nagkunwari siyang alagad ng Kunlun dito. Sa tingin ko hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Ganoon ba ito kakaiba? Ang Kunlun ang pinakamataas na sekta sa mundo. Ang mga alagad ng bundok Kunlun ay bihirang lumabas ng bundok. Kapag bumaba ka ng bundok, ang buong mundo ay igagalang siya. Lin Chuan, hindi natin kayang galitin siya. Kilala ko ang mga alagad ng bundok Kunlun. Bihira silang bumaba. Dahil narito siya, natural lang na may kakaiba. Binata, nagmamalaki ka na naman. Kung sakaling galitin mo ang mga alagad ng Kunlun, sa oras na iyon, madadamay ang pamilya ko. Hindi kita patatawarin ngayon. Master Ku, bakit galit na galit kayo? Gusto ko lang magsaya. Dahil ang mga tao sa bundok Kunlun, may itinatago silang bagay na lihim. Huwag na nating tingnan. Ayan na. Wala ang Ice Soul dito. Ang sakit ng tatay ko. Bakit ang bilis mo? Dinala ko na ang Ice Soul. Narinig ko na mula kay Langsen. Hindi ba't pumunta ka dito sa angkan ni Q para sa Ice Soul? Kaya ninakaw ko ito. Hindi ba sinabi ng tatay mo na ang mga taga-bundok ng Kunlun ay gusto rin ang Ice Soul kung ito ay makasakit sa mga taga-Kunlun? Ang pamilya Shu ay hindi ka palalampasin. Oy, natanong ko na ang katulong. Hindi nila kailangan ng Ice Soul. Iyon na. Iyon na. Ang kabilang partido ay nagsabi sa amin, ang Ice Soul ay hindi kailanman maipapahiram sa iyo. Mukhang para sa pamilya Song ito. Ito ay para sa atin. Sige, ngayong nasa kamay na ang bagay, dalhin mo muna ang Ice Soul sa iyong tatay. Bababalikan kita mamaya. Lin Chuan, hindi na kita tatanungin kung ano ang gagawin mo. Pero kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Ituturing kong may utang ako sa iyo ng pabor sa pagkakataong ito. Saka, pwede mo ba akong dalhin upang makilala ang alagad na iyon ng Kunlun? Lin Chuan, kahit na ikaw ang aking tagapagligtas. Pero sumama ako ng palihim sa Ice Soul sa pagkakataong ito. Kaya tayo ay pantay na. Kung dadalhin ka ko ulit upang makita ang mga alagad ng Kunlun. Malalaman ng tatay ko, hindi niya ako patatawarin. Binibining Ku, mayroon tayong pag-uusapan. Hindi mo ba naisip na tayo ay medyo masyadong malapit? Ha, hindi mo kasalanan. Ang galing mo. Biglang may mga taong nanghina. Lin Chuan, alam ko na hindi ka ordinaryong tao. Pwede rin kitang dalhin para makilala ang mga alagad ng Kunlun Mountain. Pero gusto kong gawin mo pa ako ng isang pabor. Sabihin mo. Bakit ka kinakabahan? Hindi ka nila aasarin. Miss Ku, may pag-uusapan tayo. Hindi dapat gumamit ng kamay at paa. Sana ay gawin mo pa ako ng isang pabor. Nailigtas ba ang anak ko? Nailigtas ang bata. Makatitiyak ka. At kaya kitang panindigan. Makakaya mong ipanganak ng ligtas ang batang ito. Sinabi mo na ba, panatag na ako. Sa panahong iyon, ako ay magiging batang lola ng pamilyang Zeng. Tiyak na maaalala ko ang iyong kabutihan. Sige, mag-usap tayo ng totoo. Sumama ka sa akin. Mamaya, magkunwari kang katulong ko, nakatayo sa pintuan. Huwag kang magsalita. Kung magagalit mo ang mga tao sa Kunlun, malala iyon. Miss Ku, matagal na kitang hinihintay. Sa wakas, naghintay na ako sa iyo. Pinasabi ng tatay ko na puntahan kita. May kailangan ka ba? Ang pamilya ko ay talagang matino. Katatapos ko lang kausapin ang tatay mo. Gusto kong makilala ang unang kortesana ng pamilya ko. At pagkatapos ay inihatid sa pintuan mo. Ang maliliit na kamay na ito ay napakalambot. Madalas may maintenance. Ang galing mo talagang magbiro. Narinig ko na ang mga alagad ng Kunlun ay matuwid. Siguradong iismiran mo ang isang katulad kung walang kwenta. Binibining Ku, huwag kang magpakumbaba. Sino ba ang hindi nakakakilala sa apat na dakilang socialite ng kabisera? Si Binibining Ku ang nangunguna. At alam ko rin ang mga sining sa silid-tulugan na ginagawa ni Binibining Ku, na nagpapahiwalay sa maraming lalaki sa iyo. Anong ginagawa mo? Nakikita kong ikaw ay alagad ng Kunlun kaya tinitiis kita sa lahat ng paraan. Kung hipuin mo ako muli, hindi na kita patatawarin. Alam mo na ako ay alagad ng Kunlun. Anong tapang mo para saktan ako?
Dinala kita dito ngayon. Ang matandang multo ng pamilya Ku ay hindi nangahas na umutot. Anong ginagawa mo? Isang babae na ang mga labi ay hinalikan ng libu-libo. Naglakas loob ka na makipag-isip sa akin dito. Ipaparamdam ko sa iyo ang sarap. Tulong. Tulong. Sumigaw ka ng mas malakas. Gusto kong mainitin ang ulo. Huwag kang mag-alala. May darating para iligtas ka. Akala ko talaga may mga disipulo ng Kunlun na bumababa mula sa bundok. Akala ko makakahabol. Ikaw pala. Naglagay ka ng maskara ng pagong sa mukha mo. Gusto mo lang magpalit ng itsura. Lin Chuan. Ang bilis mo, taga-Kunlun siya. Hindi natin kayang saktan siya. Hindi siya disipulo ng Kunlun. Batang punong sekta ng Yanlong, Zhou Xiaoting. Matagal na tayong hindi nagkita. Ano? Ang sekta ng Yanlong. Anong pinagsasabi mo dito? Naaalala kita. Nakita kita sa kompetisyon ng sekta. Taga-sekta ng Yanlong ka. Nagpapanggap ka pa ring taga-Kunlun. Mamamatay ka. Lin Chuan, nakikialam ka ba sa hindi mo dapat pakialaman? Pakialamero? Okay, ikaw at itong babaeng ito ngayon, sabay kayong mamamatay. Lin Chuan, takot na takot ako. Okay lang. Maliit na karakter lang siya. Wala pa rin akong pakialam. Hindi ka naman, kaya bumalik sa Zongmen Grand Competition? Natalo mo ba ako kahit isang beses? Sasabihin ko sa'yo, swerte ka. Ngayong pagkakataon patay ka, sabi ko sa'yo. Hoy, binugbog kita last time. Hindi mo na kayang gamitin ang Dragon Subduing Palm. Minsan, oo, talagang hinahangaan ko ang bulag na tiwala ng mga tanga ninyo. Sino ka? Bakit ang lakas ng Genki mo? Gusto mong malaman kung sino ako? Naku, hindi ka karapat-dapat. Lin Chuan, sasabihin ko sa'yo, tigilan mo na yung pagpapasikat mo dito. Si Song Minghuan ay mamamatay agad. Sasabihin ko sa'yo, kailangan niyang sumama sa akin. Ngayon din. Hemp. Minghuan, hindi. Kailangan kong bumalik at hanapin siya. Hintayin mo ako. Tapakan mo ako, ate. Nanay, dinala ko na ang Ice Soul pabalik. Si tatay ay nailigtas. Hindi ko naisip iyon. Talagang nakuha mo ang Ice Soul mula sa angkan ng Ku. Ngunit sa kasamaang palad, ang Ice Soul na ito ay ililibing lamang kasama mo. Kuya, Minghuan, huwag mong sisihin si kuya. Sisihin mo ang sarili mo dahil bumalik ka sa masamang oras. kuya, pamilya tayo. Paano ang mga magulang? Kumusta sila? Hindi na mailigtas si tatay. Para kay nanay, akala ko nasa panig ko siya. Hindi ko inaasahan na patuloy siyang haharap sa iyo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung ako ay magiging malupit. Hindi ka ang aking kuya. Ano ang ginawa mo sa aking kuya? Ay, huwag kang mag-alala. Gumamit lang ako ng munting pagbitag ng kaluluwa sa kanya. Iyon lang. Paano iyon? Hindi ba ito kawili-wili? Manahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, paano naging ganito ang aking pamilya? Ang iyong pamilya ay naging ganito. Kung gusto mong sisihin ang isang bagay, sisihin mo ang hindi pagkakaisa ng mga tao. Ang iyong kuya ay matagal nang naiinggit sa iyo. Natatakot ako na matagal na niyang hinihintay ang pagkawasak ng iyong pamilya. Paano mo ako masisisi? Eksakto. Naiinggit lang ako sa iyo. Bakit pinili ka ng banal na Gu? Ikaw ang magmamana ng pamilyang Song. Ako ang panganay na anak na lalaki. Lahat ng ito ay dapat sana ay akin. Kuya, alam ko, hindi ito ang iyong katotohanan. Ginamit mo ang sumpa ng pagbitag ng kaluluwa upang kontrolin ang aking kuya. Ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay napakasimple. Nagpakasal ka ba sa aking kuya? Ang iyong sekta ng Hehuan mula ngayon, ganap na isasama sa sekta ng Yanlong. Sa tingin mo ba? May asawa na ako. Hindi na ako muling mag-aasawa. Ang sekta ng Hehuan ang pundasyon ng angkan kong Song sa loob ng daan-daang taon. Talagang imposibleng isuko ito. Song Minghuan, ano sa tingin mo ang sitwasyon ngayon? O ikaw ba ang may huling salita?
Wala kang banal na guna ito. Nanghina ang iyong kapangyarihan ng hindi bababa sa 60%, at ang kapatid mo ay walang kwenta. Ngayon nasa ilalim siya ng aking spell ng pagkagapos ng kaluluwa. Mas naging sunod-sunuran pa siya sa akin. Paano mo akala na matatalo mo ako? Ngayong nasa mabuti akong kalooban, kung kukunin mo ang elixir ng pagkagapos ng kaluluwa na ito, at mapasa ilalim sa kontrol ng angkan naming Joe habang buhay, maaari kong isaalang-alang na pabayaan ang angkan mong Song na mamatay. Pero kung hindi mo ito kukunin, kapag winasa ko ang banal na guna ito, mapapahamak ang angkan mong Song. Hindi. Kukunin ko. Sandali lang. Lin Chuan. Dati, ang resipe ng elixir ng 3 bangkay na nawala sa bundok ng Kunlun ay ninakaw ng mga taga-Japan ninyo. Ito rin ay parang ganyan. Kayong mga taga-silangang karagatan lang ang nagtatangi nito tulad ng isang hiyas. Ikaw na basura, pumunta ka rito para magwala, hinahanap mo ang kamatayan. Lin Chuan, okay ka lang. Ang palad na ito. Ngunit nagsanay ako ng walang tigil sa loob ng 5 taon. Sa silangang karagatan, ang kaluluwa lumalamon na palad. Nabahagya ko lang na master, hanggat hinahawakan ka ng hangin ng palad na ito. Pumapasok ang malamig na hangin sa katawan sa loob ng 1 oras. Kahit ang iyong kaluluwa ay magyayelo at masisira ng malamig na yelo, kailangan mong mamatay. Lin Chuan, huwag mo akong takutin. Magiging okay ka. Kaluluwa lumalamon na palad. Medyo pabaya ako. Ayaw mo ba ang ari-arian ng pamilya Song ko? Maaari ko itong ibigay sa iyo. Simula ngayon, lahat ng nasa pamilya Song ay sa iyo. Nakikiusap ako. Huwag saktan ang aking pamilya. Huwag saktan si Lin Chuan. Ito dapat lahat ay akin. Sa tingin mo maaari mong ipagpalit ito? Sapat na ba iyon? Maaari akong makipaghiwalay kay Lin Chuan. Pakasalan muli si Zhou Xiaoting. Ano ang gusto mo? Maaari ko itong ibigay sa iyo. Nakikiusap ako. Huwag saktan si Lin Chuan. Sige, ikaw mismo ang nagsabi. Kung hindi dahil sa pagtingin ikaw ay para sa 1,000 taon na furnace tripod, paano ko mapipilit na pakasalan mo ang aking kapatid? Gusto kong maging furnace tripod ni Zhou Xiaoting. Hanggat pinakawalan mo ang iba. Paano ang mga magulang? Ano ang ginawa mo sa aking mga magulang? Huwag mag-alala, hindi ko sila sasaktan. Ngunit hanggat masunurin mong inumin itong kaluluwa bitag na elixir, maging ganap na aking manika, pakakawalan ko sila. Lin Chuan, Hindi ka ba tinamaan ng aking palad na sumisipsip ng kaluluwa? Paano pa ako makatatayo? Ako ay alagad ng Kunlun. Kung mahuhulog ako sa iyong mga masasamang lansangan mula sa silangang dagat, nawala. Paano ko makikita ang aking mga ninuno kapag bumalik ako? Mga inapo ng Kunlun. Noong hiniling mo sa iyong kapatid na magpanggap na alagad ng Kunlun, hindi ka ba nagtanong? Matagal nang ipinadala ng Kunlun ang mga tagapagmana nito pababa ng bundok. Hindi ito posible. Paano ka magiging inapo ng Kunlun? Hindi ako naniniwala. Gumagamit ka ng mga dayuhang maitim na sining upang saktan ang iyong sariling kamag-anak. Ang puso nito ay maaaring parusahan. Aking aalisin ang iyong paglinang sa pangalan ng bundok Kunlun. Mula ngayon, hindi ka na maaaring magsanay ng sining pandigma. Tungkol sa sekta ng Yanlong, lahat ay ibinigay sa tanggapan ng pagpapatupad ng batas ng Kunlun para sa pagtatapon. Maawa ka naman. Kaya kong sirain ang engkanto para sa kanila. Hintaying masunog ng apoy ang iyong paraan ng paglinang. Ang mga nahuli ng sining ng pagbitag ng kaluluwa ay natural na magigising. ito ang apoy na pulang lotus ng karma ng Kunlun. Lin Chuan, ikaw talaga ay isang inapo ng Kunlun. Hindi lamang ako isang inapo ng Kunlun o ang iyong tagapagligtas. Nakalimutan mo.
Ang banal na Gu ay sumabog. Ikaw pala. Ang mga alagad ng Kunlun ay bumababa ng bundok. Lahat tayo ay makakaranas ng sakuna. Huwag basta ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Pagkatapos kitang iligtas, kailangan umalis ng madalian. Pagkatapos ay inampun ko si Xiaohua. Hindi ko inaasahan na makalipas ang ilang taon, narito tayo muli. Pagkatapos ay naging mag-asawa sila. Ito ay nagpapakita na. Ito ang ating kapalaran. Lin Chuan, hindi ba tayo kailangang magkahiwalay sa natitirang bahagi ng ating buhay? Habang buhay. Hindi maghihiwalay.